Ikaw ang babaeng pinakakarapat-dapat sa pinakamagandang singsing sa buong mundo. Magsama tayo habang buhay. Nang marinig ko ang matamis na boses ng aking asawa mula sa kabilang mesa, tahimik kong ibinaba ang aking tasa ng mainit na tsaa. Sa tahimik na paligid ng isang mamahaling fine dining restaurant sa Bonifacio Global City sa Taguig, marahan na umaalingaw-ngaw ang musika ng isang live piano. ika-15 ng Oktubre ngayon, ang araw ng aming ika-20 anibersaryo ng kasal. Gayunpaman, ang taong nakaupo sa harap ng aking asawa, na may hawak na kopa ng pinakamamahaling champagne, ay hindi ako. Siya ay isang hindi kilalang babae, nakasuot ng isang pulang bestida na mas mapang-akit at kumikinang kaysa sa anumang naisuot ko. Nakatago sa ilalim ng isang sombrerong may malapad na pardiyas at isang malaking balabal na tumatakip sa kalahati ng aking mukha, dahan-dahan akong ngumiti. Wala na akong naramdaman na kahit isang patak ng kalungkutan. Tanging ang malamig na pakiramdam ng isang bagay na nakatago sa aking bag ang nagpapanatili sa aking pagiging kalmado. Sa loob ng 30 minuto, kapag tiningnan ng babaeng iyon ang loob ng singsing, nang may abot-taing ang ngiti, matatapos ang lahat. Sobrang pinapaligaya mo ako, Conrado. Ito ang unang pagkakataon na nakapunta ako sa ganitong kagandang restaurant. Binanggit ng kabit ang pangalan ng aking asawa, gamit ang isang malambing na boses. Vivian, 32 taong gulang, isang receptionist sa isa sa mga kumpanyang kliyente ng aking asawa. Kilang-kilala ko ang kanyang mukha, ang kanyang pangalan, at ang eksaktong address ng kanyang kondo. Sa nakalipas na 3 buwan, detalyadong iniulat sa akin ng pribadong investigador na binayaran ko ang bawat galaw niya. Wala ito para sa iyo, Vivian. Bukod pa rito, ang aking kumpanya sa real estate ay magtatala ng pinakamalaking kita sa kasaysayan nito ngayong quarter. Ikaw ang aking swerte. Si Conrado, na may bahagyang namumulang mukha, ay mayabang na nagpalaki ng dibdib. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, muntik na akong mapabuntong hininga. Ang pinakamalaking kita sa kasaysayan nito? Hindi iyon dahil sa galing ni Conrado. Resulta iyon ng pawis at dugo ng mga opisyal ng kumpanya na nagkukumahog sa pag-aayos ng pananalapi sa likod ng mga eksena at pagyuyuko ng ulo sa mga pinakalumang kliyente. Ngunit kung binsido siyang iyon ay sarili niyang tagumpay. Siguradong sa kanyang isipan ay wala na kahit katiting na alaala ng aking pag-iral, noong ako lang ang mag-isang nag-aasikaso ng accounting ng kumpanya at nagpupuyat gabi-gabi para lang magbalanse ng mga libro. Naalala ko ang nangyari kaninang umaga. Maingat na inayos ni Conrado ang kanyang buhok sa harap ng salamin at sa halip na ang necktie na niregalo ko noong kanyang kaarawan, nagsuot siya ng isang mamahaling necktie na hindi ko pamilyar. Mayroon akong napakahalagang business dinner ngayon. Baka makasara ako ng malaking kontrata. Gagabihin ako, kaya huwag mo na akong ipagtira ng hapunan at maaga ka nang matulog. Sinabi niya iyon nang hindi man lang ako tinitingnan sa mukha. Sige, mag-ingat ka. Galingan mo sa trabaho. Hinatid ko siya gamit ang aking nakasanayang ngiti. Alam ko na walang lalabas na pagbati mula sa kanyang mga labi para sa aming ika-20 anibersaryo. Iba ang Conrado ng nakaraan. 20 taon na ang nakalilipas. Noong bago pa lang kaming kasal, isa lamang siyang simpleng empleyado sa isang lumang pabrika sa Valenzuela. Maliit lang ang kanyang sweldo at halos hindi kami umabot sa katapusan ng buwan. Sa aming unang anibersaryo, dinala niya ako sa isang simpleng karinderya sa aming barangay at nahihiyang iniabot sa akin ang isang singsing na pilak na nagkakahalaga lamang ng ilang daang piso. Patawarin mo ako. Sa ngayon ito lang ang kaya kong bilhin. Pero pangako ko sa iyo na balang araw, magiging presidente ako ng sarili kong kumpanya at bibilhan kita ng singsing na 100 beses na mas mahal. Parang awa mo na. Manatili ka sana palagi sa tabi ko at suportahan mo ako. Tandang-tanda ko pa ang mahiyain ngunit tapat na tingin niya noon. Dahil naniwala ako sa mga salitang iyon, patuloy ko siyang sinuportahan. Nang magsarili siya at itatag ang kanyang real estate agency, inilaan ko ang lahat ng aking ipon. Kahit pa kailangan kong makisama sa aking biyenan, si Senyora Carmela, at tiisin ang kanyang mga pang-aalipusta halos araw-araw. Tiniis ko ang lahat ng aking makakaya para makapag-focus si Conrado sa kanyang trabaho. Ngunit habang lumalaki ang kumpanya at sinimulan siyang tawaging CEO, may nagsimulang magbago. Nagsimula siyang umuwi ng 10 oras ng gabi at ang kanyang mga suit ay amoy mamahaling pabango mula sa mga high-end bar at sigarilyo. Naging malamig ang pakikitungo niya sa akin. Tinatrato ako na parang isang simpleng kasambahay na palaging nandyan lang sa bahay.
Uy, Conrado, maayos ba talaga ang pagsasama ninyo ng asawa mo? Ang boses ni Vivian ang nagpabalik sa akin sa realidad. Bahagyang nakayuko ang kanyang ulo, nakatingin sa lalaki gamit ang mga matang nagmamakaawa. Tinutukoy mo ba si Amihan? Nako, isang kasambahay na lang siya. Wala siyang ibang iniisip kundi ang mag-alaga sa nanay ko at sa mga gawaing bahay. Wala na siyang kahit katiting na pang-akit bilang isang babae. Hindi siya ang taong nagpapatibok sa puso ko kapag magkasama kami. Hindi katulad mo. Walang pag-aalinlangang binitawan ni Conrado ang mga salitang iyon habang iniikot-ikot ang wine sa kanyang kopa. Isang kasambahay na lang. Ibinulong ko iyon sa aking isipan. Higit sa galit, nakaramdam ako ng matinding kawalan nang marinig ko ang mga salitang inaasahan ko na. Kung ako ang amihan noong 1 taon, marahil ay tumalon ako patayo. Umiiyak at isinisigaw sa kanya ang kanyang kataksilan, isinusumbat ang lahat ng ginawa ko para sa kanya. Ngunit iba na ang amihan ngayon, tuyo na ang aking mga luha. Kung nakaupo ako sa kalapit na mesang ito, hindi iyon para gumawa ng murang iskandalo para huliin ang aking asawa sa akto. Nandito ako para tahimik na masaksihan, mula sa pinakamagandang upuan, ang katapusan ng 20 taon ng aking buhay, at ang eksaktong sandali kung kailan sila magsisimulang bumagsak. Isang waiter ang naglakad sa pagitan ng mga mesa at naglapag sa harap ni na Conrado at Vivian ng isang magandang pinalamuti ang plato ng panghimagas. Wow! Napakaganda! Bulalas ni Vivian na manghang-mangha. Sa tabi ng plato ay may nakapatong na isang maliit na kahon na gawa sa pelus. Kinuha ni Conrado ang kahon na may ngiting umaapaw sa kumpiyansa. Vivian, 6 na buwan pa lang tayong magkakilala pero mula nang makasama kita, pakiramdam ko ay isinilang akong muli. Gusto kong tanggapin mo ito. Dahan-dahang binuksan ni Conrado ang kahon. Kahit sa ilalim ng malamlam na ilaw ng restaurant, ang brilyante sa loob nito ay kumikinang ng nakakabulag na liwanag. Isang kumikinang na bato na hindi bababa sa daan-daang libong piso ang halaga. Hindi ako makapaniwala, Conrado. Para sa akin ba ito? Tinakpan ni Vivian ang kanyang bibig gamit ang 2 kamay. Nangingilid ang luha, nanginginig sa tuwa. Sige na, isukat mo. Dapat tama ang sukat niyan. Dahil hinikayat siya ng lalaki, kinuha ni Vivian ang singsing gamit ang nanginginig na mga kamay at isinuot ito sa palasingsingan ng kanyang kaliwang kamay. Eksakto ang sukat sa akin, parang isang panaginip. Karapat-dapat ba talaga akong maging ganito kaligaya? Siyempre naman, ikaw ang pinakamahalagang tao para sa akin. Habang pinapanood ko ang kanilang matamis na pag-uusap, humigop ako ng tsaa. Ito ay malamig na at napakapait. Hindi maalis ni Vivian ang tingin sa kanyang daliri na umaapaw sa kaligayahan. Pagkatapos, bigla niyang hinubad ang singsing. Itinapat ito sa ilaw at tiningnan ang loob. Uy, Conrado, parang may nakaukit sa loob ng singsing. Nakasulat sa Tagalog. Napakaliit at hindi ko masyadong makita. Nanliit ang mga mata ni Vivian. Nagtaka rin ang mukha ni Conrado. Nakaukit? Wala naman akong ipinaukit na kahit anong mensahe. Baka logo iyon ng brand? Hindi iyon, Conrado. Sa ilalim ng aking sombrero, gumuhit ang isang malamig na ngiti sa aking labi. Ang alahero kung saan mo binili ang singsing na iyon, ay pagmamay-ari na ngayon ng taong nagmamay-ari ng maliit na gawaan ng relo, kung saan nating binili ang ating mga unang singsing na pilak. Ang alahero ay matagal ko ng kaibigan. Hindi mo alam na piniki mo ang mga resibo para mabili ang singsing na iyon, gamit ang pera ng kumpanya, para iregalo sa iyong kabit, at hindi mo rin alam na bago nila iyon ibigay sa iyo, nakiusap ako sa kaibigan ko na umukit ng ilang partikular na salita roon. Tingnan mo! Nakikita mo ba? Nakasulat. Dahan-dahang sinubukan ni Vivian na basahin ang mga salita sa loob ng singsing. Sa sandaling iyon, ang matamis na ngiti ay naglaho sa kanyang mukha tulad ng isang alon na umatras. Ang kanyang mga pisngi na kanina ay namumula ay naging kasing putla ng papel, at ang singsing ay dumulas sa kanyang mga daliri, nahulog sa mesa na lumikha ng isang malamig at metalikong tunog. Nakatingin sa kanya si Conrado, na natigilan, hindi maintindihan kung ano ang nangyari nang makita ang gulat na mukha ni Vivian. Tahimik kong pinanood ang eksena mula sa likod ng aking balabal. Dahan-dahan akong tumayo at naglakad papunta sa labasan ng restaurant. Wala akong intensyon na kausapin sila. Ang layunin ko ay hindi bastusin sila sa publiko o gumawa ng iskandalo. Ang simoy ng gabi ay nagpalamig ng kaunti sa aking nagiinit na mga pisngi. Sumakay ako sa isang taxi
At habang pinapanood ko ang mga ilaw ng BGC na dumadaan sa bintana, nagpakawala ako ng isang malalim na buntong hininga. Kung ikinuwento ko ito sa aking mga kaibigan, siguradong sasabihin nilang lahat na hiwalayan ko na siya agad at kunin ang lahat ng suportang pinansyal. Mayroon akong sapat na ebidensya ng kanyang kataksilan sa mga ulat ng investigador, ngunit ang ugnayan ng 20 taon ay hindi isang bagay na napakadaling putulin sa pamamagitan lamang ng isang piraso ng papel. Sa loob ko ay nag-aalab ang isang pagmamalaki ng isang asawa na hindi ko maiwanan at isang tahimik at mabigat na obsesyon na hindi ko papayagan na mauwi sa wala ang 2 dekada na ito. Ang lugar na aking inuuwian ay isang malaking mansyon na matatagpuan sa isang tahimik at eksklusibong subdivision sa Valle Verde sa Pasig, isang mansyon na kaiinggitan sa paningin ng sinuman, na naipatayo dahil sa paglago ng kumpanya ni Conrado. Ngunit para sa akin, ang lugar na iyon ay hindi hihigit sa isang hawla ng yelo. Nang buksan ko ang pintuan, ang amoy ng disinfectant at ang natatanging amoy ng matatandang tao ay sumalubong sa aking ilong. Amihan, napakagabi mo na. Kanina pa ako uhaw na uhaw. Mula sa sofa sa sala, sinalubong ako ng matinis na boses ng aking biyanan na si Senyora Carmela. 75 taong gulang na si Carmela. Mula nang madulas siya sa bahay, 5 taon na ang nakalilipas at nabali ang balakang, nahirapan na siyang maglakad ng mag-isa at umasa siya sa akin para sa halos lahat ng kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Nagmadali akong naghubad ng coat, naghugas ng kamay at naghanda ng mainit na tsaa para sa kanya. Pasensya na po, Senyora Carmela. Medyo nagtagal po ako sa pamamalengke. Pamamalengke? Siguradong tumambay ka na naman. At nag-aksaya ng oras sa murang palengke na palagi mong pinupuntahan. Si Conrado ko ay isang CEO. Dapat mong ayusin ang pananamit mo at kumilos sa paraang hindi magbibigay ng kahihiyan sa ating pamilya. Kinuha ni Carmela ang tasa na inalok ko habang tinitingnan ako nang may panghahamak kasabay ng paglabas ng kanyang lason. Gumigising ako tuwing alas 5 ng umaga, naghahanda sa kanya ng mga espesyal na pagkain na walang asin para sa kanyang high blood at tinutulungan siya mula sa pagpunta sa banyo hanggang sa paliligo, lahat iyon ng walang ni isang reklamo. Hindi na bago na sumisigaw sa sakit ang aking likod at nagigising ako sa madaling araw dahil sa mga kirot. Gayunpaman, sa loob ng 20 taon na ito ay hindi kailanman lumabas sa bibig ni Carmela ang kahit isang salita ng pasasalamat para sa akin. Dapat kang magpasalamat na nakapasok ka sa pamilyang ito kahit isa ka lang babaeng walang pinag-aralan at simpleng empleyada lang noon. Masyadong mabait si Conrado, kaya pinulot ka niya. Kailanman ay hindi nagustuhan ni Carmela ang aking pinagmulan. Sa mga pagtitipon ng pamilya ay tahasan niyang sinasabi na sana ay nakahanap ang kanyang anak ng isang babae mula sa mataas na lipunan na mas nababagay sa kanya. Sa kabila ng pagkakaroon ng mga problema sa paggalaw at hindi man lang makapunta sa banyo nang wala ako, ang kanyang abnormal na pagmamataas at ang kanyang pag-uugali na mapanghamak sa kanyang manugang ay hindi nagbago. Hindi ako nagpakasal na iniisip ang mga ganitong araw. 20 taon na ang nakalilipas. Sa isang inuupahang apartment na 30 metro kwadrado lang, naalala ko ang figura ni Conrado na iniaabot sa akin ang murang singsing na pilak na iyon. Balang araw magiging isang malaking negosyante ako at gagawin kitang pinakamaligayang babae sa mundo, kaya palagi mo sana akong suportahan. Sa pag-aakalang totoo ang mahirap niyang alok ng kasal, inilaan ko sa kanya ang aking buong kabataan. Nang magsarili si Conrado, nagtatrabaho ako tuwing umaga bilang kahera sa isang supermarket at sa gabi ay tinutulungan ko siya sa accounting ng kanyang kumpanya nang walang nakukuhang ni isang sentimo. Maraming gabi akong nagpuyat sa pagbabalanse ng mga libro, kung saan hindi pinapayagan na magkamali kahit 1 piso. Ibinigay ko pa sa kanya ang aking ipon na 1 milyong piso na naitabi ko bago kami kinasal para magamit niya bilang kapital ng kumpanya. Amihan, ang lahat ng ito ay salamat sa iyo. Ikaw ang tagapagligtas ko. Hinawakan ni Conrado ang aking mga kamay at umiyak habang sinasabi iyon. Gusto ko pa ring maniwala na ang mga luhang iyon ay totoo. Gayunpaman, nang magsimulang maging maayos ang kumpanya at lumaki ang bilang ng mga empleyado, unti-unting nagbago si Conrado. Hindi mo na kailangang mag-asikaso ng accounting. Mula ngayon ipapaubaya ko na iyon sa isang profesional na accountant. Hindi mo na kailangang pumunta sa opisina. Manatili ka sa bahay at alagaan mo ang nanay ko. Iyon ang sandaling pilit niyang pinutol ang anumang koneksyon ko sa lipunan at ginawa akong kasambahay ng pamilya. Para kay Conrado,
na mas mahalaga ang panlabas na anyo kaysa sa anupaman sa mundo. Isa lamang akong palamuti, ang mapagsakripisyong asawa na matapat na nag-aalaga sa kanyang matandang ina. Ang mga gabi na bumabagsak ako sa pag-iyak dahil sa malulupit na komento ng aking biyenan at ang labis na pagkapagod sa pag-aalaga sa kanya, tatalikuran ako ni Conrado at malamig na sasabihin, "Matanda na si Mama, maging mas pasensyosa ka. Napapagod ako sa paghahanap buhay sa labas. Asikasuhin mo ng mag-isa ang mga bagay sa bahay, ng tahimik." Mula noong araw na iyon ay tumigil na ako sa pag-asa sa anumang bagay mula sa kanya. Matagal nang nanlamig ang pag-ibig ko. Ibinabaon ko sa kailaliman ng aking puso ang tiwala ko sa kanya bilang asawa at ang mga pagsisikap kong mapalapit sa aking biyenan. Kung hindi ko inihampas sa kanyang mukha ang mga papeles ng pagpapawalang bisa ng kasal, iyon ay dahil hindi ko mapatawad ang katotohanang matapos niyang kunin ang lahat sa akin at gamitin ako bilang alila, patuloy silang mamumuhay ng may maligayang mga mukha. Kung aalis ako ng bahay nang walang sinasabi, sasabihin ni Conrado sa lahat ng tao na ang asawa niya ay tumakas sa kanyang mga responsibilidad bilang tagapag-alaga at agad niyang ipapasok ang bata at magandang kabit na iyon bilang kanyang bagong asawa. Ang aking huling 20 taon ay mauuwi lamang bilang isang walang kuwentang hakbang. At tahasan akong tumanggi na tanggapin ang ganitong nakakaawang katapusan. Kapag umalis ako sa bahay na ito, iyon ay pagkatapos kong maningil para sa lahat ng bagay na ninakaw nila sa akin at maipakita sa kanila ang malupit na katotohanan. Kaya naman sumumpa ako sa aking sarili, na patuloy kong isusuot ang maskara ng perpekto at masunuring asawa. Gayunpaman, sa gitna ng mga araw na iyon ng kawalan ng pag-asa, kung saan pinigilan ko ang aking mga emosyon, nagkaroon ng isang insidente na nagningas sa huling mitsa sa aking puso. Nangyari ito 3 buwan na ang nakalilipas. Tulad ng nakasanayan, sinusuri ko ang mga bulsa ng suit na inihagis ni Conrado bago ko ito dalhin sa dry cleaner. Bigla na lang, isang banayad na amoy ng matamis na pabango ang umabot sa aking ilong. Hindi iyon akin, iyon ay isang matapang na amoy bulaklak na karaniwang ginagamit ng mga kabataang babae. Mula sa loob ng bulsa ng suit ay nalaglag ang isang manipis at nakatuping papel. Isa itong resibo mula sa isang restaurant ng isang mamahaling hotel sa Makati Avenue. Ngunit ang nagpakaba sa akin ay hindi ang halaga ng hapunan na 15,000 piso o ang pangalan ng hotel. Ito ay ang pangalan ng kumpanya na nakasulat sa resibo at higit sa lahat, ang mga letrang kinaskas gamit ang sulat kamay ni Conrado sa likuran ng papel. Isang resibo na 15,000 piso na may bahagyang bakas ng maputlang pink na lipstick. Sa likuran, walang duda, naroon ang sulat kamay ng aking asawa na ilang dekada ko nang nakikita, tagong account, renovation ng penthouse at biyahe sa kaarawan. Sa sandaling makita ko ang mga salitang iyon, pakiramdam ko'y nanigas ang dugo ko sa aking mga ugat. Noong ako lang ang mag-isang nag-aasikaso ng accounting ng kumpanya, walang umiiral na kahina-hinalang tagong account. Noon ay napagpasyahan namin na huwag mag-aksaya kahit 1 sentimo ng kumpanya at ilaan ang lahat sa sweldo ng mga empleyado at sa mga pamumuhunan upang lumago. Nagdadalawang isip pa kami kung bibili ba kami ng ballpen para sa opisina at pinamamahalaan namin ang pondo ng may desperasyon. Ngunit ang paalalang ito ay maaari lamang mga hulugan ng isang bagay. Gumawa si Conrado ng isang lihim na bank account upang iligal na ilihis ang mga pondo ng kumpanya at mapanatili ang kanyang kabit. Hindi ito simpleng pambababae lamang. Tinataksil niya ang kumpanyang itinayo namin gamit ang pawis at dugo at ang mga empleyadong tapat na nagtatrabaho roon. Nanginginig ang aking mga kamay sa galit. Gayunpaman, kumuha ako ng ilang litrato ng resibo gamit ang kamera ng aking cellphone. Itinupi ko ito ng eksaktong katulad ng dati at tahimik na ibinalik sa loob ng bulsa ng kanyang Amerikana. Kung hihingi ako ng paliwanag ngayon, siguradong mag-iimbento siya ng murang kasinungalingan para makatakas. Kailangan kong makakuha ng mas matitibay na ebidensya bago niya ito sirain. Kinaumagahan, umupo si Conrado sa hapagkainan na may nakasanayang masama ang timpla ng mukha. "Uy, amihan, medyo matabang itong sabaw. Palagi kong sinasabi sa iyo na gusto ko ng mas malasa. Pasensya na. Dahil may high blood si Senyora Carmela, binabawasan ko ang asin, mahinahon kong sagot." Nagpakawala si Conrado ng malakas na buntong hininga at ibinaba ang kutsara. "Hindi mo pwedeng ipagluto ang nanay ko ng iba, at ako naman ay iba. Maghapon ka namang nakakulong sa bahay. Siguradong marami kang libreng oras."
At saka kamakailan lang masyadong mataas ang gastos sa bahay, hindi ba? Ngayong buwan, babawasan ko ang pera na ibibigay ko sa iyo. Ako rin ay nahihirapan na mapanatili ang mga gastusin sa mga kliyente ng kumpanya. Ang kapal ng mukha niyang sabihin iyon sa akin. Ang lalaking gumastos ng 15,000 piso sa isang hapunan kasama ang kanyang kabit at malapit nang magregalo sa kanya ng singsing na nagkakahalaga ng daan-daang libong piso ang magbibigay sa akin ng aral tungkol sa pagtitipid. Totoo iyan, amihan. Ang totoo niyan ay napakasama mong humawak ng budget. Sabat ni Senyora Carmela mula sa sofa. Si Conrado ay isang malaking negosyante. Normal lang na mayroon siyang mga gastos sa labas ng bahay. Siya nga pala, nakakita ako sa TV ng isang bagong massage chair na gusto ko. Sabi nila nagkakahalaga ito ng mga 250,000 piso. Bibilhin mo para sa akin iyon, hindi ba Conrado? Siyempre mama, kung ano ang hilingin mo. Amihan, mamaya humingi ka ng brochure. Si Conrado ay palaging labis na mapagbigay sa kanyang ina, na palagi siyang sinasamba. Maraming salamat. Talagang ang anak ko ang maaasahan ko. Hindi katulad ng isang manugang diyan na mukhang patay gutom. Sukdulan talaga. Pinagtawanan ako ni Carmela ng may panghahamak at tagumpay. Isang massage chair na 250,000 piso at ang libu-libong piso na ibabawas niya sa buwanang badyet. Nang tumayo si Conrado at dumaan sa tabi ko papunta sa pinto, naamoy ko ang parehong matamis at matapang na pabango mula kagabi. Tahimik ko na lamang dinala ang mga maruruming plato sa lababo. Nang hapong iyon, sinamantala ko na umalis ang aking biyenan para sa kanyang senior citizen check-up at ganap na tahimik ang bahay. Tinawagan ko ang isang nasa katanghali ang gulang na lalaki. Si Mang Nestor ang isa sa mga pinakalumang opisyal na nakasama sa hirap at ginhawa mula nang itatag ni Conrado ang kumpanya. Tahimik siyang tao, ngunit tapat. At noong ako ang nag-aasikaso ng accounting, para kaming mga magkakampi sa digmaan. Madalas kaming tatlo ay nagpupuyat habang kumakain ng pandesal habang nagtatrabaho. Senyora Amihan, ang tagal nating hindi nag-usap ah. Ang boses ni Mang Nestor sa kabilang linya ay tila sobrang pagod. Mang Nestor, pasensya na kung tumawag ako bigla. Pwede ka ba ng kaunting oras? Pagkatapos ng kaunting pag-aalinlangan, nagkasundo kaming magkita sa isang lumang coffee shop malapit sa kumpanya. Isang oras ang lumipas. Lumitaw si Mang Nestor sa isang mesa sa sulok na halos puro puti na ang buhok at may malalalim na itim sa ilalim ng mga mata. Nagulat po talaga ako. Ilang taon na kaming walang balita sa inyo, Senyora Amihan. Pasensya na talaga, pero may gusto sana akong itanong sa iyo, Mang Nestor. Ibinaba ko ang aking boses habang tumitingin sa paligid. Diretsuhin na kita. Wala bang nangyayaring kakaiba sa pera ng kumpanya? Nang marinig ang aking mga salita, napapitlag ang mga balikat ni Mang Nestor at bigla niyang ibinaba ang tasa ng kape sa platito. Napansin po ninyo, hindi ba? Nagpakawala si Mang Nestor ng malalim na buntong hininga at nagsimulang magsalita na may bakas ng pagkabalisa sa mukha. Ang totoo po niyan, mula pa noong 1 taon, dahil sa utos ng boss, nagkakaroon ng serye ng mga questionableng gastos. Buwan-buwan ay may nawawalang daan-daang libong piso sa ilalim ng peking consultancy fees o pinababang representation expenses. Kapag humihingi ng paliwanag ang accounting department, nagwawala si boss at sinasabing kumpanya niya iyon at walang pwedeng makialam. Kung ganito ang mangyayari, hindi namin alam kung makakapagbigay pa kami ng 13th month pay. Natatakot ang mga mas nakababatang empleyado at nagsisimula na silang mag-resign. Kaya pala ganun. Handa si Conrado na sirain ang mismong kumpanya upang mapanatili ang kanyang pamumuhay kasama ang kabit na pinapaikot siya sa palad nito. Mang Nestor, pamilyar ba sa iyo ang pangalang Tagong Account bilang pinagdalhan ng mga paglipat ng pondo na iyon? Tagong Account? Wala po. Sa mga opisyal na libro ng kumpanya ay walang account na may ganyang pangalan. Sabi niyang nakatagilid ang ulo. Naiintindihan ko. Salamat sa pagsasabi sa akin, Mang Nestor. Hayaan mong imbestigahan ko ang tungkol sa kumpanya. Senyora Amihan, may nangyari ba sa inyo ni boss? Huwag mong sabihin na. Huwag kang mag-alala, ipaubaya mo na ito sa akin. Pangako ko sa inyo na hindi ko hahayaan na mapunta kayo sa kalsada. Ipinangako ko iyon sa kanya at umalis sa coffee shop. Pag-uwi ko ng bahay, na may tahimik na determinasyon, binuksan ko ang pinto ng opisina ni Conrado sa ikalawang palapag. Karaniwan ay hindi ako pumapasok sa kwartong iyon maliban na lang para maglinis. Dahil mahigpit na ipinagbawal ni Conrado na hawakan ko ang kahit ano, sinasabing doon niya itinatago ang mga mahahalagang dokumento ng kumpanya.
Kilang-kilala ko ang kanyang pag-uugali. Mayabang siya, ngunit burara sa mga mahahalagang pagkakataon. May ugali siyang itago ang mga mahahalagang bagay sa lugar na madali lang niyang maabot. Sa likod ng bookshelf, sa mga drawer ng mesa, sa ilalim ng carpet matapos akong maghanap ng isang oras, napansin ko na may kakaibang espasyo sa ilalim ng pinakamababang drawer ng mesa. Nang dahan-dahan kong iangat ang ilalim na panel, nakakita ako ng isang itim na folder at isang bank book na hindi ko pamilyar. Habang nararamdaman kong bumibilis ang tibok ng puso ko, binuksan ko ang bank book. Ang pangalan sa account ay hindi si Conrado o ang kumpanya, ngunit ang talagang nagpanigas sa aking dugo ay isang kontrata na nakalagay kasama ng bank book. Sa sandaling makita ko ang pabalat ng kontratang iyon, hindi ako makapaniwala sa nakikita ng aking mga mata. Nang makita ko ang pabalat ng kontrata ng pagbili ng real estate na nakatago sa ilalim ng hindi kilalang bank book, napigil ko ang aking hininga. Nakadetalye doon ang address ng isang mamahaling penthouse condo unit sa BGC sa Taguig at ang presyo ng pagbili ay mahigit 50 milyong piso. Sa kahon ng bumibili ay naroon ang pangalan ng aking asawa, si Conrado, ngunit ang nagpakinig sa akin sa tunay na takot at galit ay ang kahon sa ibaba, co-maker o guarantor, amihan. Malinaw na nakasulat doon ang aking pangalan. Ang sulat kamay ay, walang duda, kay Conrado. At sa tabi ng aking pangalan ay naroon ang selyo ng notaryo at kopya ng aking ID, kasama ang isang katibayan ng Special Power of Attorney o SPA na patagong kinuha niya sa akin. Naramdaman kong tila nawala ang dugo sa aking katawan at ang aking mga daliri ay naging kasing lamig ng yelo. Sa likuran ko, pineke ni Conrado ang aking pirma at ginamit ang aking pagkakakilanlan upang gawin akong garantor ng 1 milyon-milyong pisong utang. Kung babagsak ang kumpanya, tulad ng sinabi ni Mang Nestor, at hindi mababayaran ni Conrado ang loan, ang malaking utang na ito ay babagsak ng buong buo sa akin. Bukod pa rito, sa seksyon ng collateral ng kontrata ay nakasulat ang address ng bahay kung saan kami nakatira ngayon. Ginamit ni Conrado ang asawang sinamahan siya sa loob ng maraming taon bilang kalasag para ibili ng pugad ng pag-ibig ang kanyang kabit at sinusubukang agawin pati ang bahay na matagal kong pinrotektahan. Ganito na ba kagarapal ang pagkatao mo? Tuyong bulong ko. Wala akong naramdaman na kahit katiting na kalungkutan, kundi isang walang hanggang pandidiri at halos nakamamatay na determinasyon na hindi ko kailanman dapat patawarin ang lalaking ito na nagsimulang mabuo na parang itim na ulap sa kailaliman ng aking dibdib. Kinuha ko ang aking cellphone at mahigpit na hinawakan ito gamit ang magkabilang kamay para hindi manginig. Kumuha ako ng maraming larawan ng buong kontrata at ng loob ng bankbook. Ipinapakita ng record ang isang lantarang kasaysayan kung paano inilipat ang pera ng kumpanya nang may panlilinlang at naglaho sa down payment ng penthouse at sa mga pagbabayad sa mga mamahaling tindahan. Ang lahat ng ito ay magiging isang makapangyarihang sandata na tiyak na magpapabagsak kay Conrado sa huli. Natapos kong kunan ng litrato ang lahat ng ebidensya at ibinalik ang laman ng drawer sa eksaktong pwesto nito bago ako lumabas ng opisina. Nang gabing iyon, lampas alauna ng madaling araw, umalingaw-ngaw ang tunog ng padabog na pagbubukas ng pangunahing pinto. Oy, amihan! Nandito na ako! Si Conrado, na amoy alak, ay pasuray-suray na pumasok sa sala habang niluluwagan ng kanyang necktie. Welcome home. Kukuha na kita ng tubig. Nang walang ipinapakitang kahit katiting ng galit sa aking mukha mula sa nakita kong kontrata, isinuot ko ang aking maskara ng masunuring asawa tulad ng dati at sinalubong siya. Aray, nakakapagod. Nakasara na naman ako ng napakagandang negosyo ngayon. Kung wala ako, hindi tatakbo ang kumpanyang iyon. Pabagsak na umupo si Conrado sa sofa. Tumatawa ng may pagmamayabang. Pagkatapos ay ininom niya ang isang basong tubig ng isang lagukan at agad na nakatulog, humihilik ng malakas. Ang kanyang suit ay nakalaylay, nang magulo patungo sa sahig. Mula sa kanyang bulsa ay kalahating nakalabas ang isang itim na smartphone. Malamig kong pinagmasdan ang mukha ni Conrado na natutulog sa sofa. Sa mukha ng lalaking ito na natutulog na may bahagyang nakabukas na bibig, wala nang natitirang bakas ng taong sumumpa na paliligayahin ako 20 taon na ang nakalilipas. Isa na lamang siyang pangit na middle-aged na lalaki na nabulag ng kasakiman. Nang walang ginagawang ingay, dahan-dahan kong kinuha ang telepono mula sa kanyang bulsa. Nang buksan ang screen, humingi ito ng passcode. Kilalang-kilala ang pag-uugali ni Conrado. Imposibleng gumawa siya ng mahirap na password. Paboritong numero, walang duda. Tinipa ko ang 0825
ang mismong kaarawan ni Conrado. Madaling nabuksan ang screen. Agad kong binuksan ang messaging app. Ang nakapin na usapan sa itaas ay isang contact na nagngangalang Vivian. Ang profile picture ay isang selfie niya na nakasuot ng pulang bestida na iyon. Nang buksan ko ang chat screen, nasaksihan ko ang serye ng mga malalanding usapan na nakakasuka. Vivian, Conrado, ang ganda ng diamond ring na tiningnan natin kanina. Matagal ko ng pangarap iyon. Conrado, bibilhan kita ng pinakamaganda Vivian, dahil ikaw ang kayamanan ko. Vivian, nakaka-excite. Kailan mo ba iyon bibilhin, Conrado? Conrado, sa susunod na buwan, kapag nakasara ako ng malaking negosyo sa trabaho, ireserba mo ang October 15. Magpapabook ako sa pinakamagandang restaurant at ibibigay ko sa iyo doon. October 15. Nang makita ko ang petsang iyon, humigpit ang hawak ng aking kamay sa telepono. Ang October 15 ay ang aming ika-20 anibersaryo ng kasal. Gagamitin niya ang araw ng aming anibersaryo bilang palusot para ipagdiwang ang pagbibigay ng isang napakamahal na singsing sa kanyang kabit. Siguradong ito ang pinakamababaw na plano niya, ang gamitin ng dahilan ng anibersaryo kasama ang kanyang asawa upang hindi umuwi hanggang gabi o kahit pa matulog sa labas nang hindi nagdudulot ng hinala sa kumpanya o sa aming mga kakilala. Habang nag-scroll ako sa screen, kumuha ako ng mga litrato ng mga pag-uusap gamit ang sarili kong telepono, mga pangako ng paglalakbay, kasama ang kabit, mga pang-iinsulto sa akin, mga pag-amin kung paano niya pinepeke ang mga resibo ng kumpanya. Nakatala ang lahat doon. Vivian, pero hindi ba naghihinala ang asawa mo? Kung malaman niya na ginagastos mo lang sa akin ang pera, hindi ba siya magagalit? Ang sagot ni Conrado sa mensaheng iyon ay humigit pa sa aking imahinasyon dahil sa kalupitan nito. Conrado, huwag kang mag-alala, walang napapansin ang tangang iyon. Nasa akin ang titulo ng bahay at ang kontrol ng lahat. At saka, lahat ng ipon namin sa joint account ay ililipat ko sa secret account ko sa susunod na buwan. Vivian, uy, ibig sabihin maiiwan ng walang kahit isang kusing ang asawa mo. Hahaha, Conrado, ano naman ngayon? 20 taon ko siyang pinakain gamit ang pera ko. Kapag naging maayos na ang pag-aalaga sa nanay ko, mag-iimbento ako ng kahit anong dahilan at palalayasin ko siya. Isa lang siyang kasambahay. Vivian, maghintay ka lang ng kaunti. Gamit ang pera mula sa pagbebenta ng bahay na ito, bibilhan kita ng mas malaking penthouse. Palalayasin ako ng walang pera at magsisimula ng bagong buhay kasama ang kanyang kabit gamit ang perang iyon. Iyon ang master plan ni Conrado para sa akin. Ang babaeng sumuporta sa kanya sa loob ng 20 taon at nagpupunas pa ng puwit ng kanyang ina. Kaya ganyan pala ang plano mo, pues may sarili rin akong plano. Tahimik akong tumawa sa kalagitnaan ng kadiliman ng sala. Hindi ako lumuha ng kahit isang patak. Naramdaman ko lang na parang may isang malamig at matalim na emosyon, tulad ng isang kutsilyo na nabubuo sa loob ko. Sa sandaling iyon, umilaw ang screen ng cellphone ni Conrado dahil sa notification ng isang bagong mensahe, 2:00 na ng madaling araw. Galing kay Vivian. Vivian, gising ka pa? Excited na ako para sa October 15. Bago ka pumunta sa restaurant, siguraduhin mo na napapirmahan na ng asawa mo yung mga papeles na pinag-usapan natin. Kung hindi, hindi ko tatanggapin ang singsing. Naintindihan ko agad kung ano ang ibig sabihin ng mga papeles na iyon. Pinatay ko ang telepono at patagong ibinalik sa bulsa ni Conrado. Sa labas, iniihip ng malamig na hangin sa Oktubre ang mga puno. Naikasa na ang mga plano. Bukas na bukas din ay kailangan kong pumunta upang makita ang taong iyon. Kinaumagahan, tulad ng dati, gumising ako ng 5:00 at tahimik na bumangon sa kama. Ang usapan sa kabit na nakita ko sa telepono ni Conrado kagabi at ang mga hindi kapani-paniwalang kontrata na nakita ko sa opisina ay naglalaro sa aking isipan, ngunit ang ekspresyon ko sa salamin ay nakakagulat na malamig at kalmado. Bumaba ako sa unang palapag at nagsimulang maghanda ng almusal para kay Senyora Carmela. Pagkaing walang asin, pandesal, at malabnaw na sabaw. Ang rutinaryong ito, na araw-araw kong inuulit ng walang palya sa loob ng 20 taon, ay malapit nang matapos. Sa pag-iisip tungkol dito, may namuong kakaibang lakas sa aking mga kamay habang hawak ko ang kutsilyo. 7:00 ng umaga, lumitaw si Conrado sa kusina na humihikab, nakasuot ng mamahaling suit. Good morning, Amihan. May business dinner ako mamaya, kaya gagabihin ako. At saka nga pala, humigop si Conrado sa kanyang kape
at bahagyang umiwas ng tingin bago nagpatuloy. Mamayang gabi, pag uwi ko, kailangan kong pirmahan mo ang ilang mga papeles. Mukhang para sa pag-renew ng insurance ng kumpanya kailangan ng pirma at ID ng asawa. Ihanda mo na lahat. Tumango ako ng bahagya habang nakatalikod sa kanya. Sige, naiintindihan ko. Iiwan ko na lang sa ibabaw ng mesa. Tahimik akong tumawa sa aking isipan. Malinaw na iyon ang dokumentong binanggit ni Vivian kagabi. Siguradong isang karagdagang probisyon upang gawin akong garantor ng 1 milyon-milyong pisong utang o isang dokumento ng pag-ubaya sa aking mga ari-arian. Huwag mong kalimutan, isa itong napakahalagang proseso upang maprotektahan ang kumpanya ko. Si Conrado, kumbinsido na tuluyan niya akong naloko, ay lumabas ng pinto na may iniiwang mapang-asar na ngiti. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalik sa bahay. Gayunpaman, ang katahimikang iyon ay mabilis na nabasag ng nakakarinding tunog ng call bell mula sa kwarto ng aking biyenan sa itaas. Kring! Kring! Amihan! Hanggang kailan mo ba ako paghihintayin? Huminga ako ng malalim. Inilagay ang almusal sa isang tray at umakyat sa hagdan. Nang buksan ko ang pinto, si Carmela, na nakabangon ng bahagya sa kama, ay nakatingin sa akin na sobrang sama ng timpla. Ang bagal mo naman. Anong klaseng kapal ng mukha mayroon ng isang simpleng manugang para paghintayin ng ganito katagal ang kanyang may sakit na biyenan? Humingi po ako ng paumanhin. Senyora Carmela, inihahanda ko na po ang pagkain ninyo. Sinubukan kong ilapag ang tray sa maliit na mesa sa tabi ng kama. Sa sandaling iyon, sadyang hinawi ni Carmela ang aking braso. Nawalan ng balanse ang tray at ang mangkok na may mainit na sabaw ay dumulas. Bumagsak sa sahig eksakto sa aking paanan na may malakas na tunog. Ang kumukulong likido ay walang awang natapon sa aking mga paa na natatakpan lamang ng medyas. Isang nakakapasong sakit ang tumagos sa akin, ngunit nagngit-ngit ako ng ngipin at pinigilan ang pagsigaw. Hay naku, nakakaawa naman dahil napakatanga mo, natapon. Wala man lang kahit anong senyales ng pagsisisi si Carmela. Sa katunayan, mukhang nasisiyahan pa siya na may masamang ngiti. Pambihira talaga, palagi kang walang silbi. Dahil pinalaki ka ng mga mahihirap na magulang na mayroon lang maliit na pwesto ng prutas sa palengke, wala kang modo. Habang si Conrado ay isang respetadong CEO, ang isang babaeng walang pinag-aralan na katulad mo ay hindi kailanman makakapasok sa pamilyang ito kung hindi dahil sa kanya. Ayan na naman. Ang nakasanayang ugali ni Carmela na insultuhin ang aking yumaong mga magulang. Ang aking mga magulang, na may simpleng pwesto ng prutas, ay nagtrabaho mula sikat hanggang lubog ang araw, nadudumihan sa putik upang palakihin ako. Kahit nakararanas kami ng hirap, sila ang pinakamabubuting tao sa mundo at tinuruan nila akong mamuhay ng marangal. Dati, tuwing iniinsulto niya sila, lumuluha ako sa frustration at tinitiis iyon ng tahimik. Ngunit iba na ang amihan ngayon. Nagsimula akong maglinis ng kalat sa sahig ng tahimik gamit ang isang basahan. Habang nakaluhod ako at nagpupunas ng sahig, tinitingnan ako ni Carmela mula sa itaas at nagbibitiw ng mga salitang mas malupit pa. Siya nga pala, sinabi sa akin ni Conrado, ibebenta daw niya itong lumang bahay at bibilhan niya ako ng mas malaki at mas magandang penthouse na may kasamang magsisilbi sa akin. Nang marinig iyon, tumigil sa paggalaw ang aking kamay na may hawak na basahan. Penthouse? Tama. At higit pa doon, isang napakabait na babae na kakapasok lang sa kumpanya ni Conrado. Isang nagngangalang Vivian daw ang gustong mag-alaga sa akin. Noong isang araw, pumunta siya para magpakilala at nagdala ng mga mamahaling regalo. Napakagandang bata, masayahin at may napakagandang pinag-aralan. Hindi tulad ng isang nakakaawang manugang na katulad mo. Sana siya na ang maging manugang ng bahay na ito sa lalong madaling panahon. Sa mga salita ni Carmela, naintindihan ko ang lahat. Nakuha na nina Conrado at Vivian ang loob ng aking biyenan. Imposibleng ang batang si Vivian na iyon ay magpupunas ng puwit ng isang napakahirap pasunurin at malupit na matanda. Ang tanging pakay niya ay ang pera ni Conrado at kunin ang posisyon bilang asawa ng CEO sa sandaling mapalayas ako. Siguradong nilaso ni Conrado ang isip ng kanyang ina. Kung palalayasin natin si Amihan, ang batang si Vivian ang mag-aalaga sa iyo ng masaya. At si Carmela, na nabulag sa mga peking ngiti ng isang kabataang babae na nagpapakain sa kanyang ego, ay kakuntsaba sa planong palayasin ako sa bahay. Sa loob ng 20 taon ay isinakripisyo ko ang aking buhay upang protektahan ang bahay na ito.
Nang malapit ng ibagsak ni Conrado ang kumpanya, ako ang yumuko at nanghiram ng pera sa lahat ng aming mga kamag-anak. Nang mabali ang balakang ni Carmela at hindi makapunta sa banyo ng mag-isa, ako ang nagpaligo sa kanya at naglinis ng dumi niya araw-araw sa halip na si Conrado na hindi lumalapit dahil sinasabing mabaho. Sa kabila ng lahat, pinagtawanan ng mga taong ito ang lahat ng aking sakripisyo at handa akong itapon na parang basura para lang sa peking pangako ng isang batang kabit. Nakaramdam ako ng matinding kalungkutan at sa huli ay isang pakiramdam ng ganap na pag-iisa. Ganun po ba? Napakabait naman pala ng Vivian na iyon. Makakahinga na po kayo ng maluwag, Senyora Carmela. Sumagot ako gamit ang isang boses kung saan lubusan ko ng pinigilan ang anumang emosyon. Aba, syempre, dapat ka ring magsimulang mag-impake ng mga gamit mo paunti-unti. Nagkakamali ka kung iniisip mong makakapit ka pa sa pamilyang ito habang buhay. Huminga ng malakas si Carmela nang may ere ng tagumpay. Yumukod ako ng tahimik at lumabas sa kwarto ng aking biyenan. Ang aking mga hakbang habang bumababa sa hagdan ay nakakapagtakang magaan. Wala na akong pagdududa. Hindi na kailangan pang magkaroon ng kahit katiting na awa sa pamilyang ito. Sila mismo ang pumili na tapakan ng aking pagkatao at sundin ang landas tungo sa kapahamakan. Bumalik ako sa kusina, mabilis na hinubad ang aking apron at nagpalit para umalis. Nang araw na iyon ay kailangan kong puntahan ng isang tao. Ang tanging taong makakapagbukas sa web ng malaking utang na balak ibagsak sa akin ni Conrado at tutulong sa akin na ihanda ang aking ganti. Inilagay ko sa aking bag ang cellphone na may mga litrato ng kontrata at ang aking ID at binuksan ang pinto. Hinaplos ng malamig na hangin ng taglagas ang aking mga pisngi. Sa sandaling iyon, mahinang tumunog ang aking cellphone sa tahimik na subdivision. Isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. Matapos mag-alinlangan sandali, sinagot ko, "Hello, si Amihan po ito." Nang ipakilala ko ang aking sarili, isang malalim at pamilyar na boses ng lalaki ang umalingaw-ngaw sa kabilang linya. "Amihan, ang tagal nang walang balita sa iyo." Nang marinig ko ang boses na iyon, naramdaman kong bahagyang lumuwag ang tensyon na bumabalot sa akin. Iyon ang unang pagkakataon na nakausap ko siya mula nang magpakasal ako kay Conrado 20 taon na ang nakalilipas. Iyon ang boses ng aming tagapagtaguyod at ang taong nakakaalam ng aking nakaraan, si Attorney Macario. Isang veteranong abogado na 68 taong gulang. Suki si Attorney Macario sa pwesto ng prutas ng aking yumaong mga magulang at malaki ang naitulong niya sa amin sa mga masalimuot na proseso ng mana at buwis ng mamatay sila. Mula nang magpakasal ako at pumasok sa pamilya ni Conrado, palagi akong pinagsasabihan ni Senyora Carmela na dapat kong putulin ang ugnayan sa mga kakilala ko mula sa isang simpleng palengke, kung kaya't nawalan na ako ng komunikasyon sa kanya. Attorney Macario, pasensya na po sa abala ng ganitong kaaga. Patawad po at nag-iwan ako ng mensahe sa inyong voicemail. Huwag kang mag-alala. Nang marinig ko ang boses mong tila balisang-balisa, tinawagan na kita agad. May problema ba kayo ng asawa mo? Ang kanyang mainit na pag-aalala ay muntik nang magpapaluha sa akin. Sa akin, na sa loob ng 20 taon ay walang masasandalan at mag-isang nagtiis sa napakalamig na bahay na ito, tumagos sa aking kaluluwa ang kanyang mga salita. Attorney Macario, kailangan ko po ng madali ang payo upang mailigtas ang aking buhay at ang kumpanyang tinulungan kong itayo, naiintindihan ko. Pumunta ka agad sa aking opisina. Ilalaan ko ang buong araw ko para sa iyo. Isang oras pagkaraan ay nakaupo ako sa sofa ng law office ni Atiyu Macario sa gitna ng Makati. Isa itong simpleng kwarto na amoy libro at kape, tulad ng dati. Sa harap ni Ate Macario, na mas maputi na ang buhok at may mabait na ngiti, inilatag ko ang lahat ng mga litratong kinuha ko sa aking cellphone kagabi. Ang lantarang pag-uusap nila ng kabit, ang bank records ng tagong account kung saan inililihis ang mga pondo, at ang kontrata ng penthouse kung saan lumabas ang aking pangalan at peking pirma bilang co-maker. Habang sinusuri ni Attorney Macario ang mga dokumento, unti-unting tumitigas ang kanyang ekspresyon. Hanggang saan ang inabot ng katangahan ng asawa mo? Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Attorney Macario at kumislap ang kanyang mga mata sa likod ng salamin. Amihan, hindi lang ito simpleng kaso ng pambababae. Ang nakawin ng iyong pagkakakilanlan at pirma upang gawin kang co-maker ay isang lantarang kaso ng falsification of public documents, at kung talagang inililihis niya ang mga pondo ng kumpanya sa ibang account, isa iyong kaso ng estafa at qualified theft. Naglatag siya ng napakasamang patibong para sa iyo. Alam ko po,
Ngayong gabi ay balak ng asawa ko na papirmahin ako sa pinal na dokumento para sa utang na iyon o anumang katulad nito. Nagsisinungaling na para daw iyon sa pag-renew ng insurance ng kumpanya. Ikinuwento ko ang kakaibang pag-uugali ni Conrado kaninang umaga. Nag-cruise ng braso si Attorney Macario, nag-isip sandali, at kumuha ng isang maliit na itim na device mula sa drawer ng kanyang mesa. Isa itong hidden voice recorder. Makinig ka, amihan. Ngayong gabi, kapag iniuwi ni Conrado ang mga dokumento, huwag kang tumangging pumirma. Kung lalaban ka, maghihinala siya at maghahanap ng ibang paraan para gawin ito. Kaya pumirma ka. Pero kapag ginawa ko po iyon, mapapasakin ang utang. Huwag kang mag-alala. Bago ka pumirma, siguraduhin mong nakabukas ang recorder na ito. Itanong mo ng malinaw sa kanya, ito ba ang mga dokumento para sa insurance ng kumpanya? Kailangan mong mai-record ang boses niya na sumasang-ayon at nagsisinungaling upang pilitin kang pumirma. Ang isang kontratang pinirmahan sa ilalim ng panlilinlang ay walang bisa sa batas. Bukod pa rito, bukas na bukas din ay pupunta tayo sa notaryo para kanselahin ang anumang SPA. Magpapadala agad tayo ng notaryadong demand letter sa bangko na nag-aabiso na ang kontrata bilang co-maker ay walang bisa dahil sa panloloko. Sa pamamagitan nito, tuluyang guguho ang plano ni Conrado. Ang mga eksaktong instruksyon ni Attorney Macario ay tuluyang nag-alis sa ulap ng pagkabalisa na bumabalot sa aking puso. Attorney Macario, maraming salamat po. Ang tagal ko nang mag-isa at hindi alam ang gagawin. Palagi kang naging isang napakatatag na babae, amihan. Alam kong nang mawala ang mga magulang mo, hindi ka nagreklamo at lumusong sa putik upang tulungan ang kumpanya ng asawa mo. Tama na iyon. Hindi mo kailangang patuloy na maging biktima ng mga taong iyon. Tutulungan kita sa buong makakaya ko para mabawi ang buhay mo. Sa mga salitang iyon, umiyak ako ng buong lakas. Sa unang pagkakataon sa loob ng 20 taon, ang mga luhang hindi ko ibinuhos, gaano man karaming panghihiya ang dinanas ko sa bahay ng aking biyanan, ay bumuhos na parang nasirang dam. Nang gabing iyon, lampas 10:00, umuwi si Conrado sa bahay. Oy, amihan! Naiuwi ko na ang mga papeles na sinabi ko kaninang umaga. Nakahanda na ba ang ID mo? Inihagis ni Conrado ang kanyang Amerikana at naglapag ng isang pahina ng papel sa mesa, halatang nasasabik. Patago kong ipinasok ang aking kamay sa bulsa ng apron. Pinindot ko ang record button ng recorder na hiniram ko kay Attorney Macario at lumapit sa mesa. Ang itaas na bahagi ng dokumento ay sadyang tinakpan ng mga flyer mula sa ibang kumpanya. Ang tanging nakikita lang ay ang ibabang seksyon para sa pirma. Mahal, ang gabi mo na. Ito ba ang mga papeles para ma-renew ang insurance ng kumpanya na sinabi mo kaninang umaga? Tanong ko na nagpapanggap bilang isang mangmang na asawa tulad ng dati. Saglit na umiwas ng tingin si Conrado, ngunit agad na tumango ng may mapang-asar ng ngiti. Oo, syempre. Isa itong insurance para hindi kayo mahirapan ng nanay ko kung sakaling may mangyari sa akin. Bilang asawa ng CEO, kailangan ko ng sulat kamay mong pirma rito. Masyadong komplikado ang mga clause, kaya pumirma ka na lang dito. Tahimik kong pinatalim ang aking determinasyon at kinuha ang ballpen. Naiintindihan ko. Napakabuti mo naman para isipin mo ako ng ganito. Madali kong isinulat ang aking pangalan. Perfect. Tapos na. Inagaw ni Conrado ang dokumento na parang nakakuha siya ng kayamanan at ngumiti ng may kasiyahan. Maliligo na ako. Bukas medyo gagabihin ako. Habang pinapanood ko ang asawa ko na papunta sa banyo ng may magaang hakbang, pinatay ko ang recorder na nasa apron ko. Gamit ito, handa na ang unang patibong. Sa sandaling subukan niyang bilhin ng penthouse para sa kanyang kabit, mapaparalisa ang pagsusuri ng bangko at babagsak siya sa kawalan ng pag-asa. Ngunit hindi pa rito natatapos ang aking laban. Umupo ako sa sofa sa sala at binuksan ang isang brown envelope na ibinigay sa akin ni Attorney Macario noong nagpaalam kami. Amihan, tungkol sa mga record ng tagong account na iyon na hawak ni Conrado. May bumabagabag sa akin. Ginamit ko ang mga koneksyon ko para mag-imbestiga ng kaunti tungkol sa pinagmulan nito. Umaalingaw-ngaw sa aking tainga ang mga salita ng abogado. Sa loob ng envelope ay may 2 ulat ng imbestigasyon. Ibinaba ko ang aking paningin sa mga dokumento at nagsimulang magbasa. Sa sumunod na sandali ay nagduda ako sa sarili kong mga mata at napigil ang aking hininga. Inakala ko na ang tagong account na iyon ay kung saan unti-unting iniipon ni Conrado ang pera ng kumpanya
na nilulustay niya upang pondohan ang buhay niya kasama ang kabit. Gayunpaman, ang pinagmulan ng perang iyon ay mas nakakakilabot kaysa sa inaakala ko. Ang napakalaking kapital na pumasok sa tagong account ay hindi kita ng kumpanya. Isinangla ni Conrado ang mga mahahalagang lupa at bodega ng kumpanya na pinaghirapan namin noong bata pa kami upang humiram ng pera nang may napakataas na interes mula sa mga kahina-hinalang loan shark. Ang pananalapi ng kumpanya ay baon na sa utang. Ang sinasabi ni Conrado na sila ay nagkakaroon ng pinakamalaking kita ay isang lantarang kasinungalingan. Ang katotohanan ay nagkukumahog sina Mang Nestor at ang iba pang mga opisyal para panatilihing lumulutang ang kumpanya. At kahit na, sa halip na iligtas ang kumpanya, kinakain ni Conrado ang mga natitirang ari-arian upang mabaon sa utang at mapanatili ang kanyang kabit. At sa isa pang ulat ay nakadetalye ang nakatagong mukha ng kabit na si Vivian, isang matamis na receptionist na 32 taong gulang. Akala ni Conrado ay isa siyang dalisay na anghel na sumasamba sa kanya. Ngunit ang kanyang nakaraan ay nabahiran ng itim. Sinira na ni Vivian ang mga kasal ng dalawa pang matandang mayayabang na negosyante gamit ang parehong paraan. Pinaglalaruan niya ang ego ng lalaki, pinapabili ng mga mamahaling kondo at alahas, sinasaid ang hangganan ng kanyang yaman, at bago pa man mabangkarote ang kumpanya, ibebenta niya ang lahat at maglalaho na parang usok. Sa madaling salita, isa siyang propesyonal sa pambibiktima ng mga middle-aged na lalaki. Akala ni Conrado ay isa siyang makapangyarihang lalaki na kayang mag-alaga ng isang batang babae, ngunit sa katunayan ay nahulog siya ng buong buo sa matamis na patibong ni Vivian at kakainin na lamang hanggang buto, tulad ng isang tangang biktima. Napakatangang lalaki, mahinang bulongko sa walang taong sala, nanginginig habang hawak ang ulat. Bago ang galit, nilamon ako ng pandidiri at pagkamangha. Ang tunay na kalikasan ng lalaking sinuportahan ko sa loob ng 20 taon ay isang kasuklam-suklam na nilalang na kayang gamitin ang kanyang kumpanya at pamilya bilang kalasag upang mangutang para lamang magyabang. Kung hindi ko ito napansin at tinanggap ang dokumento ng garantor na pinirmahan ko kagabi, kapag iniwan na siya ni Vivian at nagdeklara ng pagkabangkarote si Conrado, ang napakalaking utang na iyon ay babagsak ng buong buo sa akin. Kinaumagahan, nang dalhin ko ang almusal sa kwarto ni Senyora Carmela, gaya ng dati. Napakaganda ng kanyang timpla habang nanonood ng horoscope sa TV. Amihan, sinabi sa akin ni Conrado kahapon, sa susunod na buwan ay matatapos na ang papeles para sa bagong penthouse. Magkakaroon ng malaking guest room doon at isang bagong babae ang darating para mag-alaga sa akin. Nagsalita si Carmela sa isang eksaheradong masayang tono. Sinasadya para saktan ako. Ah, ganun po ba? Nakakatuwa po siguro, hindi ba? Nang sagutin ko siya nang hindi nagpapakita ng anumang emosyon, suminghal si Carmela sa inis. Talaga naman, lumipas man ang panahon, wala ka pa ring kwenta. Kapag dumating ang bagong babae, magpapaalam na tayo sa isang manugang na kasing sipsip mo. Sa wakas, magkakaroon na ako ng buhay na nararapat sa pamilya ni Conrado. Ang aking biyenan, na nabuhay ng nagpapahalaga lamang sa panlabas na anyo at sasabihin ng ibang tao. Kung naging mayabang man si Conrado, malamang dahil iyon sa abnormal na pagmamataas ng inang ito. Hindi alam ni Carmela na malapit na siyang maging biktima ng milyon-milyong pisong utang at mawawalan ng bahay, at ang anak niya ay malapit ng wasakin ng kumpanya dahil naloko ng isang batang babae. Masaya lang siyang nangangarap sa kanyang hinaharap sa isang mamahaling kondo na sinasamba ng isang mas nakababatang babae. Opo, Senyora Carmela, siguradong sa mga panahong ito, sa susunod na buwan, ang lahat ay tuluyan ng magbabago. Yumukod ako ng tahimik at lumabas ng kwarto. Sa buong umaga, kumilos ako. Una, nagpunta ako para kumuha ng mga bagong sertipiko at pumunta sa notaryo para ipawalang bisa ang anumang kapangyarihan sa akin. Pagkatapos ay pumunta ako sa opisina ni Atty. Macario at gumawa kami ng formal na mga dokumento upang ipawalang bisa ang kontrata para sa penthouse. Isang notaryadong demand letter na may buong legal na bisa. Kung ipapadala namin ito sa bangko at sa real estate company, ang kontrata ng pagiging garantor na pinirmahan ko kagabi ay magiging basurang papel na lamang. Titigil ng tuluyan ang proseso ng pautang. Maayos na umuusad ang aking mga paghahanda, ngunit ang aking katahimikan ay hindi nagtagal. Lampas 3:00 ng hapon, habang naglilinis ako ng bahay, nag-vibrate ang aking cellphone sa bulsa ng apron. Lumabas ang pangalan ni Mang Nestor sa screen. Hello,
Mang Nestor, anong nangyari? Nang sumagot ako, ang boses ni Mang Nestor ay tila naguguluhan at humihingal. Senyora Amihan, kakilakilabot. Biglang sinubukan ni boss na ilipat ang lahat ng natitirang cash mula sa pangunahing account ng kumpanya patungo sa ibang account. At bukod pa rito, nagsimula siyang humingi ng paunang bayad mula sa mga pinakaluma nating kliyente ngayong buwan pa mismo. Napigilan ko ang hininga ko. Hindi lang sinusubukan ni Conrado na ilabas ang pera para sa down payment ng penthouse o para sa mga regalo ng kabit, kundi binabalak niyang kunin ang mga natitirang pondo ng kumpanya upang makatakas kasama si Vivian. Senyora Amihan, kapag kinuha ni boss ang perang iyon, hindi man lang tayo makakapagpasweldo sa mga empleyado sa susunod na buwan. Tiyak na malulugi ang kumpanya. Sa kabilang linya, narinig ko ang ungol ng frustration ni Mang Nestor. Para sa isang taong nagtiwala kay Conrado at sumuporta sa kumpanya sa loob ng 20 taon. Isa itong napakalupit na pagtataksil. Mang Nestor, huminahon ka. Nagulat ako kung gaano kakalmado ang sarili kong boses. Kailan nakatakda ang paglilipat na sinusubukan niyang gawin? Para sa October 16. Sa Martes ng susunod na linggo, tatanggap tayo ng malaking pondo mula sa isang kontrata at balak niyang direktang ilipat iyon sa ibang account. October 16, balak niyang ibigay ang singsing kay Vivian sa October 15, araw ng aming anibersaryo, sa mamahaling restaurant, at kinabukasan, tatakas dala ang buong pondo ng kumpanya. Ang lahat ng mga tuldok ay nagdugtong sa isang linya. Naiintindihan ko, Mang Nestor. Pipigilan ko siya. Pakiusap, tipunin mo ang iba pang mga opisyal, at ihanda ninyo ang mga ebidensya ng pandaraya ni Conrado. Ipinapangako ko sa inyo na hindi ko hahayaan na mapunta kayo sa kalsada. Senyora Amihan, nagtitiwala po kami sa inyo. Magtatapos ang lahat sa gabi ng October 15. Ibinaba ko ang telepono at tumingin sa kalendaryo. 1 linggo na lang ang natitira. Sa gabing iyon, kapag itinaas nila ang kanilang mga kopa ng wine, habang pinagtatawanan ako, ihahanda ko para sa kanila ang pinakamagandang eksena. Kinuha ko ang cellphone ko at hinanap ang isang numero. Iyon ang numero ni Kuya Ramon, ang may-ari ng maliit na gawaan ng alahas, ang tindahan kung saan in-order ni Conrado ang diamond ring para kay Vivian. Hello Kuya Ramon, si Amihan ito. Kumusta? Tumawag ako para humingi ng munting pabor tungkol sa singsing na in-order ng asawa ko. Ibinaba ko ang aking boses para walang makarinig at dahan-dahang inilahad ang aking plano. Nang marinig ang aking mga salita, saglit na napigil ni Kuya Ramon ang kanyang hininga. Hindi pa ito alam ng aking asawa. Ang sumpa na iuukit ko sa napakagandang singsing na iyon na balak niyang ibigay sa kanyang kabit. Pirmahan mo ito. Hindi ko na matiis ang buhay kasama ang isang napaka-boring na babaeng tulad mo. Nangyari ito habang tinatapos kong ligpitin ang hapunan at nagpupunas ng kamay sa kusina. Marahas na inihagis ni Conrado ang isang papel sa mesa ng sala. Isa itong kasunduan para sa pagpapawalang bisa ng kasal. At ang mga detalye ni Conrado ay buong-buo nang nakasulat. Ano ang ibig sabihin nito? Mahinang tanong ko. Nag-krus ng braso si Conrado at tinignan ako ng malamig at mapanghamak. Sigurado akong nahahalata mo na. May babae na akong tunay na mahal. Sa susunod na buwan, lilipat ako kasama siya sa isang mamahaling penthouse na may pinakamahigpit na seguridad. Kaya ngayong araw matatapos na ang sa atin. Walang kahit anong bakas ng kasalanan sa kanyang pag-uugali. Napakalamig ng kanyang boses, tila ba nagtatapon siya ng isang lumang appliance. Pagkatapos, si Senyora Carmela, na nanonood ng telebisyon sa sofa, ay masayang sumingit. Amihan sa wakas! Kahapon sinabi sa akin ni Conrado. Sa susunod na buwan, kapag natapos na ang mga papeles para sa penthouse, ang bago at batang manugang namin ang mag-aalaga sa akin. Pirmahan mo na ng mabilis at umalis ka na. Wala man lang pakialam si Carmela kahit mawalan ako ng tirahan. Lango lang siya sa pantasya na isang batang manugang ang pupunta para sambahin siya. At may mga kondisyon, itinuro ako ni Conrado gamit ang kanyang daliri. Nag-aanyo ng pananakot. Walang hatian sa mga ari-arian at walang suportang pinansyal. Ang bahay na ito at ang pera sa mga bank account ay pinaghirapan ko bilang CEO. Ikaw, higit sa 15 taon kang walang trabaho. Nagbubulakbol sa bahay at nag-aalaga sa nanay ko. Hindi ko ibibigay ang pera ko sa isang palamuning may bahay. Ililipat ko ang 300,000 pesos sa account mo para makaalis ka na. Sobra-sobra na iyon sa iyo. Nang marinig ko ang mga salitang iyon,
Muntik na akong mahilo. Nang muntik nang malugi ang kumpanya, sino ang nagbigay ng lahat ng ipon niya? Nang mabali ang balakang ng biyanan ko at nalumpo sa kama, sino ang nagsakripisyo ng lahat ng kanyang oras para alagaan siya ng 24 oras araw-araw? Dinadala siya sa rehab at pinapaliguan? Tuluyang binura ni Conrado sa kanyang isipan ang katotohanang nakapagtrabaho siya ng malaya dahil pinrotektahan ko ang tahanan. Pinapaalis mo ako sa bahay na ito kapalit ng 300,000 piso? Oo, eksakto. Pero makinig kang mabuti. Binitawan ni Conrado ang mga salitang mas hindi ka panipaniwala. Ang pagbibigay ng susi ng bagong penthouse ay sa unang bahagi ng susunod na buwan. Hanggang doon, araw-araw kang pupunta mula sa apartment na uupahan mo pauwi dito sa bahay at asikasuhin ang mga pagkain at pag-aalaga sa nanay ko, tulad ng dati. Sobrang magiging abala si Vivian sa pag-aayos ng mga kasangkapan para sa bagong bahay. Iyon ang pinakamaliit na magagawa mo para bayaran ako sa pagpapakain sa iyo sa loob ng 20 taon. Ang kanyang pagkamakasarili ay walang limitasyon. Habang nangangarap sila ng isang marangyang buhay sa kanilang bagong tahanan, balak pa rin nila akong abusuhin bilang isang libreng tagapag-alaga na kakatapon lamang nila. Tama yan. Ang bagong bata ay hindi natin palilinisin ng mga personal kong dumi. Tumawa si Carmela ng matagumpay. Kumukulo ang dugo ko sa galit. Gusto kong punitin ang papel na iyon at ihampas sa kanyang mukha ngayon din. Ngunit huminga ako ng malalim at ikinuyom ko ang aking mga kamao sa loob ng mga bulsa ng aking apron. Hindi ko dapat hayaang madaig ako ng emosyon. Naalala ko ang mga salita ni Ate, Macario, hanggang sa sila ay lubusang magtiwala at masarhan ko na ang lahat ng kanilang tatakasan. Dapat kong gampanan ang papel ng isang masunurin at nakakaawang asawa. Naiintindihan ko. Salamat sa lahat ng panahong ito. Pinipigilan ang lahat ng aking emosyon. Kinuha ko ang ballpen mula sa mesa. Pinirmahan ko ang aking pangalan sa kaukulang kahon ng kasunduan. Perfect. Nagpakawala ng sigaw ng kasiyahan si Conrado nang makitang pumirma ako ng walang pagtutol. Marahil naisip niya. Sa huli, isa siyang walang kwentang babae na hindi makapagsalita kung wala ako. At dahil andito na rin tayo, iwanan mo na rito ang bankbook at ang card kung saan mo pinamamahalaan ang mga gastusin sa bahay. Simula ngayon, ako na ang hahawak niyan. Baka kumuha ka pa ng pera ng walang pahintulot. Sumasang-ayon. Nilabas ko ang bankbook ng joint account ng mga gastusin at ibinigay sa kanya ng walang reklamo. Mabuti at napakamasunurin mo. Maliligo na ako. Simulan mo nang maghanap ng murang uupahan bukas din. Pumunta sa banyo si Conrado habang nagham. Yakap-yakap ang kasunduan at ang bankbook na parang mga kayamanan. Tumango rin ng may kasiyahan si Senyora Carmela at pumasok na sa kanyang kwarto. Mag-isa sa madilim na sala. Gumuhit ang isang malamig ngiti sa aking labi. Kumbinsido si Conrado na nanalo na siya ng buong buo, pero may isang bagay siyang hindi alam. Kaninang umaga rin iyon, pagkatapos kong i-renew ang mga papeles ko, naisampa ko na sa korte ang kaso para sa contested legal separation at annulment na tuluyang pipigil sa anumang pagtatangka na iproseso ang kasunduang iyon. Kapag dinala niya ang papel na iyon, ibabalik nila at sasabihin na wala itong kwenta at tungkol sa bankbook na inagaw niya ng may pagmamayabang. Ang daan-daang libong piso na nandoon ay nailipat na ng buong buo sa isang sekretong account sa aking pangalan bilang bahagi ng aking legal na hatian ng ari-arian sa ilalim ng legal na payo ni Ate Macario. Kung susubukan ni Conrado na kumuha ng pera bukas, makikita niya na ilang sentimo na lang ang natitira. Hindi ko hahayaang makuha mo ang gusto mo sa kahit anong paraan. Sa sandaling iyon, ang aking cellphone na naiwan ko sa ibabaw ng mesa ay saglit na nag-vibrate. Ito ay isang email mula sa investigador na binayaran ko. May naka-attach na litrato. Sa litrato ay nakita ang kabit ni Conrado, si Vivian. Ngunit ang lalaking kasabay niyang maglakad ay hindi si Conrado. Isa siyang matandang lalaki na nakasuot ng napakamahal na suit. Si Vivian ay nagpapakita ng parehong matamis na ngiti na ibinibigay niya kay Conrado, nakakapit sa braso ng lalaking iyon habang papasok sa isang mamahaling hotel sa Makati. Ang mensahe mula sa investigador ay, nakipag-ugnayan na si Vivian sa susunod niyang target. Mukhang nahalata na niya na nasa panganib ang kumpanya ni Conrado at nagsimula ng maghanda para sa kanyang pagtakas. Napabuntong hininga ako ng may mahinang tawa sa gitna ng kadiliman. Conrado, balak mo akong itapon para piliin ang kabit mo, pero ang kabit mo ay naghahanda na rin para itapon ka. Ang kumpanya ni Conrado ay nasusunog na at patuloy pa rin siyang nag-iipon ng utang gamit ang mga ari-arian ng kumpanya.
Kahit na iniisip niya na nagtatago siya ng maayos, si Vivian, na isang propesyonal sa pambibiktima ng matatandang lalaki, ay nakaramdam na ng panganib. Ang plano niya ay kunin ang lahat ng perang makukuha niya sa lumulubog na barko ni Conrado at, bago pa man tuluyang malugi ang kumpanya, tumalon sa susunod na mayamang biktima. Kinaumagahan, umalis si Conrado papuntang opisina na may napakagandang timpla. Dahil kagabi ay pumirma ako ng masunurin at inibigay ang account, akala niya kontrolado niya ng buong-buo ang sitwasyon. Kumbinsido siya na isusumite niya ang kasunduang iyon sa korte upang patunayan ito. Hindi alam na ibabasura lamang ito. Pag-alis niya, sinuri ko ang mga bulsa ng kanyang suit bago ko dalhin sa dry cleaner. Mula sa loob ng bulsa ay nakita ang isang lukot na papel. Hindi iyon resibo mula sa restaurant, ito ay isang resibo mula sa pawn shop sa Makati na bumibili at nagbebenta ng mga mamahaling gamit. Halaga ng pagbili, 100,000 piso. Item, designer bag. Ang petsa ay 3 araw pa lamang ang nakalilipas at sa pangalan ng customer ay malinaw na nakasulat si Vivian. Nang makita ko ang item, ay nakatakas sa akin ang isang malamig na tawa. Eksaktong tumugma ito sa bag na ipinagmalaki ni Conrado na bibilhin para sa kanyang kaarawan base sa mga mensaheng nabasa ko. Lumalustay ng pondo ng kumpanya si Conrado para bilhan siya ng mamahaling regalo, ngunit siya, habang sinasabing, masyadong maganda ito para gamitin. Itatago ko ito bilang kayamanan, ay nagmamadaling ipinagbili ito sa isang pawn shop para makakuha ng cash para sa kanyang pagtakas. Hindi ko alam kung bakit nasa bulsa iyon ni Conrado. Marahil ay nahulog iyon ni Vivian mula sa kanyang bag at naitago ni Conrado nang hindi tinitingnan. Kahit paano, isa itong perpektong patunay ng tunay na kalikasan ni Vivian. Inayos ko ang lukot na papel at maingat na itinago sa isang folder. Pagsapit ng 10:00 ng umaga, nagsimulang tumunog ng malakas ang telepono sa bahay. Nang sagutin ko, ang mga sigaw ni Conrado ay bumasag sa aking tainga. Amihan, ano ang ibig sabihin nito? Ano ang tinutukoy mo? Mahinahon kong sagot. Mas pinalakas pa ni Conrado ang boses niya. Huwag kang magmaang-maangang. Ang account ng mga gastusin na ibinigay mo sa akin kahapon. Pumunta ako sa ATM para tingnan ang balanse at ilang sentimo na lang ang natitira. Nasaan ang daan-daang libong piso na inipon natin? Iniisip ang pulang mukha sa galit ng asawa ko sa harap ng ATM. Palihim akong ngumiti. Ang perang iyon ay inilipat ko kahapon sa personal account ko. Ano? Wag mo akong pinagloloko. Ang perang iyon ay pinaghirapan ko. Ninakaw mo iyon nang walang paalam. Irereklamo kita sa pulisya bilang magnanakaw. Sa mga katawa-tawang pananakot ni Conrado, sumagot ako ng hindi man lang kumukurap. Pwede kang pumunta sa pulisya o kahit saan mo gusto. Kahapon, sinabi mo sa akin na hindi magkakaroon ng hatian ng ari-arian, tama ba? Oo. Sinabi ko na ang palamuning tulad mo ay walang karapatan sa kahit ano. Kaya ko inilipat lamang kung ano ang sa akin. Ang pera sa account na iyon ay kabuuan ng 1,000,000 piso na naipon ko bago tayo ikasal at ang naipon ko sa pagtatrabaho sa supermarket noong mga unang taon natin. Ang pera na kinita mo ay naglaho sa mga gastusin ng iyong kumpanya at sa mga personal mong party. Kung titingnan mo ang kasaysayan ng bank book, malinaw mong makikita na ito ay eksklusibong pag-aari ko. Kinonsulta ko na ito sa aking abogado. Abogado. Ang boses ni Conrado ay nanginig ng isang saglit, ngunit ang nakasanayan niyang pagmamayabang ay lumitaw agad. Siguradong may isang abogadong pipitugin na nagpuno ng ulo mo ng katangahan at feeling mo ay ang talino mo na. Wala akong pakialam. Sa'yo na iyang barya mo. Sa susunod na linggo papasok ang milyon-milyong piso sa account ng kumpanya ko at bukod pa roon, ngayong araw mismo maaaprubahan ang utang ko para sa penthouse. I-enjoy mo ang pagiging mahirap sa isang walang kwentang apartment kasama ang mga baryang yan. Iniluwa ni Conrado ang mga salitang iyon at pinabagsak ang telepono. Nakakaawang lalaki. Hindi niya pa napagtatanto na nasa bingit na siya ng bangin. Ang utang para sa penthouse na inaasahan niya ay naharang na ng bangko dahil sa demand letter na ipinadala ko kahapon na nagpapawalang bisa sa aking garantiya. At tungkol naman sa kikitain ng kumpanya na balak niyang itakas, gumawa na rin ako ng mga hakbang. Nag-vibrate ang cellphone ko sa aking apron. Mensahe ito mula kay Mang Nestor. Senyora Amihan, kararating lang namin sa kasunduan, kasama ang lahat ng opisyal. Hawak na natin ang lahat ng ebidensya ng pandaraya at paglilihis ng pondo ng boss.
Upang mapigilan siyang kunin ang perang papasok sa susunod na linggo, ginamit namin ang aming kapangyarihan bilang board upang ilihis ang mga koleksyong ito patungo sa isang safety account ng kumpanya. Salamat, Mang Nestor. Ang lahat ng ito ay utang ko sa inyo. Maikling tugon ko. Gamit ito, ang lahat ng tatakasan ni Conrado ay saradong-sarado na. Hindi niya makukuha ang utang, hindi niya makukuha ang pera ng kumpanya, at hindi tatanggapin ang kanyang kasunduan sa annulment. Ang kabit naman niya, na binigyan niya ng lahat ay mawawala sa isang iglap kapag nalaman na siya ay baon sa utang. Ang lalaking nagtrato sa akin na parang isang kasambahay sa loob ng 20 taon na uminsulto sa aking mga magulang at tumapak sa aking buhay. Ang kastilyo ng buhangin na kanyang itinayo ay guguho na, malapit na. Amihan, halika nga rito saglit. Narinig ko ang matinis na boses ni Carmela mula sa ikalawang palapag. Nang umakyat ako sa kanyang kwarto, natagpuan ko si Carmela na nakaupo sa kanyang wheelchair, naglalabas ng mga lumang damit at bestida mula sa cabinet at inihahagis ang mga ito sa sahig. Ano pong nangyari, Senyora Carmela? Bakit niyo kinakalat ang mga gamit? Hindi ako nagkakalat, tinatapon ko ang mga luma. Sa mamahaling penthouse, kung saan tayo lilipat sa susunod na buwan, ang mga lumang damit na ito na amoy kulob ay hindi babagay. Ipinangako sa akin ni Vivian na bibilhan niya ako ng mga mamahaling damit na bagay sa bagong bahay. Kinakausap ako ni Carmela na parang isang batang nananaginip ng gising, nagkukwento ng kanyang mga pantasya upang inggitin ako. Dapat, simulan mo na ring mag-ayos ng mga gamit mo. Para sa iyo, ang tumira sa ganitong kagandang bahay ay palaging masyadong pilit. Simula sa susunod na buwan, babalik ka na sa buhay ng pagiging mahirap na nararapat sa iyo. Patungkol sa biyenang ito na kayang maging ganito kalupit sa manugang na walang tigil na nag-alaga sa kanya, hindi na ako nakaramdam ng kahit anong galit, kundi isang napakalalim na awa. Bulag siyang naniwala na ang anak niya ay isang napakagaling na CEO. Kumbinsido siya na ang isang batang kabit ay mag-aalaga sa kanya ng may pagmamahal. Kapag nabasag ang lahat ng mga ilusyong ito, anong mukha kaya ang ipapakita ng mapagmataas na matandang ito? Opo, Senyora Carmela. Huwag kayong mag-alala. Naghahanda na rin po ako ng mga gamit ko unti-unti. Sumagot ako na may pinakakalmadong ngiti na naipakita ko sa kanya kailanman at sinimulang tupiin ng maingat ang mga nakakalat na damit sa sahig. Pagsapit ng hapon, maikli ang araw kapag taglagas at nag-uumpisa ng dumilim sa labas ng bintana. Sa sandaling iyon, tumunog ang aking cellphone. Si Kuya Ramon, ang may-ari ng tindahan ng alahas. Pumasok ako sa aking kwarto upang hindi ako marinig ni Carmela at isinara ang pinto. Ano yon, Kuya Ramon? Amihan, handa na ang singsing na ipinagawa mo. Ang boses ni Kuya Ramon ay medyo nanginginig at tila naguguluhan. Maraming salamat. Patawad kung humingi ako ng kakaibang pabor. Huwag kang mag-alala. Iniisip ko ang lahat ng hirap mo. Ito na ang pinakamaliit na magagawa ko. Sigurado ka bang gusto mo na eksaktong ganyang mga salita ang ilagay ko? Oo. Ito ang una at huling katotohanan na ireregalo ko sa lalaking iyon. Ibinaba ko ang telepono at tahimik na ipinikit ang aking mga mata. Tiningnan ko ang kalendaryo na nakasabit sa dingding. October 14, bukas, sa wakas, ay October 15 na, ang aming ika-20 anibersaryo. Ang gabi kung kailan ang asawa ko ay magbibigay ng diamond ring sa kanyang kabit at nagbabalak na nakawin ang buo kong buhay. Dahan-dahan kong hinaplos ang letrang libing ina sa kalendaryo. Nakahanda na ang entablado. Sige, Conrado. Papanuorin kita mula sa pinakamagandang pwesto sa sandali ng iyong pinakamalaking tagumpay. Dumating na ang umaga ng aming ika-20 anibersaryo ng kasal. Sige, isang asul na asul at maaliwalas na kalangitan na walang ni isang ulap. Gayunpaman, sa loob ng bahay ay walang kahit anong bakas ng pagdiriwang. May business dinner ako mamaya. Baka makasara ako ng malaking kontrata. Gagabihin ako, kaya wag mo na akong ipagtira ng hapunan at maaga ka ng matulog. Sinabi ito ni Conrado habang maingat na inaayos ang kanyang buhok sa harap ng salamin sa banyo. Nakasuot siya ng isang mamahaling at mapang-akit na necktie na siguradong pinili ni Vivian. Sige, mag-ingat ka. Galingan mo sa trabaho. Hinatid ko siya gamit ang nakasanayan kong kalmadong boses. Habang isinusuot ang kanyang sapatos sa may pinto, humarap sa akin si Conrado at nagbigay ng isang mapang-asar na ngiti. Bago ako pumunta sa opisina, dadaan ako sa korte para ipasa yung mga papeles ng annulment na pinirmahan mo kahapon. Kaya mula ngayong araw, bisita ka na lang sa bahay na ito.
Hanggang lumipat kami sa susunod na buwan. Mas mabuti pang alagaan mong mabuti ang nanay ko tulad ng isang kasambahay na gaya mo. Kumbinsidong-kumbinsido siya na naging matagumpay ang kanyang perpektong plano. Sige, mag-ingat ka sa daan. Tahimik akong yumukod. Ngumiti ng may kasiyahan si Conrado at buong lakas na binuksan ang pinto. Pagkaalis niya, umakyat ako sa kwarto ng aking biyenan. Gising na si Senyora Carmela at nanonood ng TV mula sa kama na may napakagandang timpla. Dinala ko na po ang almusal ninyo, Senyora Carmela. Nagluto po ako ng paborito ninyong pesang isda. Hay nako, ang galing. Pero amihan, malapit na namang matapos ang pagtitiis ko sa napakatabang na almusal mo, sabi ni Carmela, na nakatingin sa tray nang may kagalakan sa kanyang mata. Sinabi sa akin ni Conrado na pupunta siya sa korte ngayon. Dahil dito, sa wakas, magiging manugang na ng bahay na ito ang napakagandang si Vivian. Kapag lumipat na kami sa penthouse sa susunod na buwan, nangako siya na ipaghahanda niya ako ng almusal araw-araw tulad ng sa isang 5-star hotel. Makakapagpaalam na ako sa pagkaing patay gutom mo. Puno ng masasayang pantasya ang ulo ni Carmela tungkol sa batang kabit. Tahimik akong ngumiti. Totoo po, sigurado po ako na naghihintay sa inyo ang napakagandang buhay. Sinabi ko iyon at umalis na sa kwarto. Iyon na ang huling almusal na inihanda ko para sa aking biyanan sa bahay na iyon. Pagbaba ko sa ground floor, itinupi ko ang aking manggas at nagsimulang maglinis ng bahay. Lubusan. Nag-vacuum ako, nilinis ang mga salamin, pinunasan ng basang-basahan ang sahig na kahoy, ang bahay na ito na pinrotektahan ko, at gumapang sa sahig araw-araw sa loob ng 20 taon. Naalala ko ang saya na naramdaman namin noong lumipat kami dito mula sa maliit na apartment na iyon at kung paano kami magkasamang pumili ng mga kurtina para sa sala. Ngunit nang hindi ko namamalayan, ang bahay na ito ay naging isang malamig na kulungan na nagkulong sa akin. Gayunpaman, hindi ako nagtanim ng galit sa bahay. Dahil sa mga gabi na umiiyak ako, ang bahay na ito lang ang tahimik na yumakap sa akin. Salamat sa lahat, bulong ko habang hinihimas ang kumikinang na sahig na kakatapos ko lang pakinisin. Bilang huli, pumunta ako sa maliit na altar kung nasaan ang mga larawan ng aming mga namayapang mahal sa buhay at nagtirik ng kandila. Pinagdikit ko ang aking mga kamay, nagpapaalam sa pamilya ni Conrado at nangangakong magsisimula ng bagong buhay. Tapos na ang trabaho ko bilang asawa. Pagsapit ng 2:00 ng hapon, habang nagpapahinga ako sa sala, tumunog ang telepono ko, si Mang Nestor. Senyora Amihan, pwede ba kayong makausap ngayon? Ang boses ni Mang Nestor ay may halo ng kaba at ginhawa. Oo, walang problema. Ano ang nangyari sa kumpanya? Naging maayos ang lahat tulad ng plano. Kanina lang, sinubukan ni boss na mag-transfer ng malaking halaga mula sa opisina niya mula sa pangunahing account patungo sa ibang account, ngunit dahil nasabihan na namin ng bangko na may hinala ng pandaraya mula sa administrator, ang paglipat ay naharang at lumabas na system error. Nakahinga ako ng maluwag. Gamit ito, ligtas ang sweldo ng mga empleyado at ang mahahalagang pondo ng kumpanya mula sa kamay ng kabit. Ano ang sinabi ni Conrado? Nang makita niya ang error, nag-umpisa siyang sumigaw na ang sistema ng bangko ay basura at tayong lahat daw ay walang kwenta. Normal lang na tumawag agad sa bangko, ngunit dahil may napakahalaga siyang plano ngayon, sinabi niya na bukas na lang niya aayusin ang walang kwentang bagay na iyon at nagmamadaling umalis ng opisina. Ganoon na lamang kalubog ang isip ni Conrado sa pagbibigay ng singsing kung kaya't wala na siyang ibang inisip. Hindi niya napagtatanto na gumuho na ang sahig sa kanyang paanan. Bukod pa roon, Senyora Amihan, kaninang umaga tumawag ang bangko nagtatanong kay boss. Ipinaalam nila na pagkatapos makatanggap ng notaryadong sulat mula sa asawa niya, kinakansela na ang kontrata ng co-maker, kaya hindi ibibigay sa kanya ang loan para sa penthouse. Ako ang sumagot ng tawag at natural, hindi ko ito sinabi kay boss. Salamat Mang Nestor. Dahil dito, sira na lahat ng plano niya. Senyora Amihan, sigurado ba kayong ito ang pinakamabuti? Oo, ngayong gabi, tatapusin ko ang lahat. Ibinaba ko ang telepono at huminga ng malalim. Pagsapit ng 4:00 ng hapon, pumunta ako sa aking kwarto at inilabas mula sa pinakaloob ng cabinet ang isang itim na bestida na maraming taon ko nang hindi sinusuot. Hinubad ko ang luma kong apron, naglagay ng kaunting makeup at eleganteng inayos ang aking buhok. Pagkatapos, nagsuot ako ng isang itim na sombrero na may malapad na pardiyas na tumakip sa kalahati ng aking mukha at isinuot ang isang eleganteng balabal sa aking balikat. Pagtingin ko sa salamin,
Wala na roon ang manugang na pagod sa pag-aalaga sa kanyang biyenan. Nagbalik na ang malakas na amihan, ang babaeng kayang asikasuhin ang accounting ng isang buong kumpanya at kayang harapin ang anumang problema. Inilagay ko sa bag ang recorder, ang ulat ng investigador, ang mga litrato ng panloloko at ang bago kong bankbook. Bilang huli, nag-iwan ako ng sobre sa ibabaw ng mesa sa sala. Sa loob niyon ay ang abiso mula sa korte na nagsasabing ibinasura na ang kasunduan para sa annulment na sinubukan niyang ipasa dahil naghain na ako ng petisyon para sa contested annulment bago pa iyon. Paalam. Nagbigay ako ng munting pagyuko sa bahay na nabalot ng katahimikan at nilock ang pinto. Inihulog ko ang susi sa butas ng mailbox. Hindi ko na kailanman bubuksan pa ang pintong iyon. Sumakay ako ng taxi at sinabi ang destinasyon. Ang mga lansangan ng BGC sa dapit hapon ay dumaraan sa bintana. 20 taon na ang nakakaraan. Noong mahirap pa kami, nangako kami sa isa't isa na balang araw ay kakain kami ng masarap sa isang magandang lungsod tulad nito. Ang mahiyain, pero tapat ng ngiti ni Conrado nang ibigay niya ang murang singsing na pilak. Parang isang malayong kasinungalingan ang lahat ng iyon. Hindi ko na alam kung siya ang nagbago o kung ganito talaga siyang klasing lalaki simula pa lang. Ang tanging totoo lang ngayon ay mababawi ko na ang aking buhay. Alas 6:30 ng gabi. Dumating ako sa entrance ng isang exclusive na French restaurant sa isa sa mga pinakamagandang lugar sa Taguig. Nang ibigay ko ang pangalan ng nagreserba, magalang akong binati ng waiter at ginabayan patungo sa isang mesa sa bandang likuran. Ang kasama niyo po ay darating mamaya, hindi po ba? Ngayon po ay mag-isa ako. Gusto kong i-enjoy ang hapunan ng tahimik. Masusunod po. Ang mesa na ibinigay sa akin ay nasa magandang pwesto kung saan nakikita ko ang buong lugar sa ilalim ng malamlam na ilaw. Nag-order ako ng mainit na tsaa at tahimik na ipinikit ang aking mga mata nang hindi hinuhubad ang sombrero ko. Ang live na musika ng piano ay umaalingaw-ngaw ng may karangyaan. Pumatak ang orasan ng alas 7 ng gabi. Sa sandaling iyon, ang mabigat na pintong gawa sa salamin ay bumukas at pumasok ang isang mag-asawa. Si Conrado, nakasuot ng mamahaling suit, naglalakad ng matatag at may kumpiyansa, at sa tabi niya, nakakapit sa kanyang braso ay si Vivian. Sa kanyang mapang-akit na pulang bestida at nagbibigay ng mga malalanding ngiti. Papunta sila sa isang mesa. Ang mesa na pakiusap ko na sinadya kong ipalagay sa tabi ko lang mismo. Dahan-dahan akong ngumiti sa ilalim ng aking sombrero. Conrado, sigurado ako na inaakala mo ngayon na ikaw ang pinakaswerteng lalaki sa mundo. Dala ang pera ng kumpanya. Pinalayas mo ang asawa mo at nagpaplanong tumira sa isang mamahaling penthouse kasama ang bago mong kabit. Akala mo ba ang perpekto mong plano ay nagiging matagumpay? Sige, hayaang pumasok ang mga bida. Dahan-dahan kong itinaas ang tasa ko ng tsaa. Konting oras na lang, at dadalhin na ng waiter ang mga dessert, at ilalabas mo ang kahon ng singsing ng may pagmamalaki. Mula sa pinakamagandang pwesto na ito, lalasapin ko ang eksaktong sandali kung kailan ka babagsak sa kawalan. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng restaurant, malumanay na gumagalaw ang apoy ng mga kandila sa ibabaw ng mga mesa. Sa loob ay tanging ang tunog ng piano at kiliti ng mga kopa ang maririnig. Sa katabing mesa, ilang dangkal lang ang layo. Umupo na sina Conrado at Vivian. Ibinaba ko pa ng konti ang pardiyas ng sombrero ko at tinakpan ang mukha ko gamit ang balabal, nagkukunwaring tumitingin sa view ng gabi mula sa bintana. Dahil nakatalikod sila sa akin, tila hindi nila ako napansin kahit konti. Para sa kanila, ang aking presensya ay hindi umiiral kahit na halos 1 metro lang ang layo. Conrado, ang ganda ng restaurant na ito. Ang dalhin ako sa ganito ka-espesyal na lugar. Sobrang saya ko, sabi ni Vivian na ang boses ay tila palaging may pagka-high-pitched. Siyempre, Vivian. Espesyal ang araw na ito para sa atin. Deserve mo ito at higit pa. Ngumiti si Conrado. Akala mo kung sinong bida sa pelikula. Lumapit ang waiter at binuhusan siya ng masarap na champagne. Tumayo pa si Conrado para mag-toast ng malakas. Para sa bago nating buhay at sa ganda mo. Cheers! Cheers! Ang malutong na tunog ng mga kopa ay umalingaw-ngaw. Sumimsim ako ng tsaa ko. Ang kapaitan ay lalo pang nagpatalas sa mga pandama ko. Uy, Conrado, ayos na ba ang mga papeles sa annulment? Oo, perfect. Unang-una pa lang sa umaga kanina, dinala ko na sa korte. Ang tangang iyon ay pinirmahan kagabi ng walang halong paghihinala. Sa pamamagitan nito, naputol ko na ang lahat ng kaugnayan sa isang babaeng sobrang boring at nakakapanlumo. Ipinagmalaki iyon ni Conrado. Sigurado akong naghahanap na siya ng murang uupahan ngayon
sa maliit na 300,000 pesos na ibinigay ko sa kanya. Iyon ang katapusang nararapat para sa isang walang silbing palamuning asawa na hindi kayang gawin ang kahit ano nang wala ako. Galing sa kanyang bibig, puro pang-iinsulto lamang ang lumalabas. Tinawag niyang walang silbi ang babaeng nagtrabaho ng libre para sa kumpanya niya, na naghanap ng pera nung halos maging bankrupt na at nag-alaga sa nanay niya. Dati-rati, wasak na wasak ang puso ko kapag naririnig ko ang mga salitang iyan, pero ngayon, wala na akong naramdaman kundi malamig na katahimikan. Hindi niya alam na ang papel na ibinigay niya sa korte ay walang kwenta dahil nauna na akong magsampa ng kaso ng annulment. Patuloy pa rin siya sa pagsasalita tungkol sa peking panalo niya. Grabe, ang galing mo naman, Conrado. Kaya ngayon malaya na tayo sa wakas. Hinawakan ni Vivian ang kamay niya at kuminang ang mga mata. Pero, na-approve na ba yung utang para sa bagong penthouse? Pati yung pera mula sa kumpanya mo na sinabi mo? Natatakot ako na baka hindi mo makuha yon. Mula sa mga salita ni Vivian, makikita ang kanyang hindi mapagkakailang pagka-adik sa pera. Alam niya na ang kumpanya ni Conrado ay malapit ng masunog, kaya gusto niyang ubusin lahat ng perang makukuha bago lumubog ang barko, pati penthouse at alahas. Tulad ng nakita ko sa litrato ng investigador, nakahanap na siya ng panibagong target. Si Conrado ay isa lang sa huling pagkakakitaan niya. Huwag kang mag-alala. Sino sa tingin mo ako? Ako ang CEO. Ngumiti ng arogante si Conrado. Ang bangko ay sigurado akong inapprove na yung penthouse ngayon mismo. Bukas, pipirmahan ko ang opisyal na kontrata. At sa usapin ng pera ng kumpanya, walang problema. Ngayon lang, nagkaroon ng error sa computer kaya na-delay ang transfer. Pero bukas, milyon-milyong piso ang papasok sa personal account ko. Bibigyan kita ng buhay na puno ng luho, promise ko sa'yo. Conrado, I love you so much. Masayang humilig sa kanya si Vivian. Nakakaawang eksena. Ang utang ay na-i-deny na dahil sa aking notaryadong demand letter. Ang mga pondo ng kumpanya ay na-block na at pinoprotektahan ng mga opisyal ng kumpanya. Ang maningning na hinaharap na pinagmamalaki ni Conrado ay sinira na ng aking dalawang kamay. Pero silang dalawa, hindi napapansin ang kahit ano, patuloy na nag-uusap sa kanilang mga ilusyon at pangarap. Pero Conrado, paano si Senyora Carmela? Sabi mo magkakaroon ng guest room, pero hindi ko kayang alagaan siya ha. Masisira ang kuko ko, nagpout siya. Iyon ang tunay niyang mukha, iba sa babaeng nagkukunwaring malambing at nagpangako na aalagaan siya. Huwag kang mag-alala. Sumagot si Conrado ng malamig na malamig. Gagawin kong alagaan siya ni amihan ng pansamantala. Gagawa ako ng paraan na pupunta siya galing sa pangit niyang inuupahan araw-araw para maging katulong hanggang bago tayo lumipat. Tapos, sa mismong araw ng paglipat natin, ipapasok ko si Mama sa isang murang home for the aged na nahanap ko. Hinding-hindi ko iuuwi ang pilay na matandang yan sa bagong love nest natin. Talaga? Parang ang laki pa naman ng tiwala ng nanay mo sa'yo. Wala akong pakialam. Kung sino man ang humadlang sa buhay ko, maging asawa ko man o nanay ko, basta puputulin ko. Priority ko ang sarili kong kaligayahan. Mahigpit kong nahawakan ang tasa ng tsaa. Upang matugunan ang kanyang ego, nakahanda siyang itapon ang babaeng tumulong sa kanya sa loob ng 20 taon na walang kahit anong pera. At sa huli, handa siyang itapon ang mismong ina niyang nag-alaga at sumamba sa kanya sa isang murang facility na parang basura. Naghihintay siguro si Carmela sa bahay na uuwi si Conrado. Nag-aakalang aalagaan siya ng bongga ng bagong bata niyang manugang sa penthouse. Ang tunay na kalikasan ng pagkamakasarili ni Conrado ay bulok mula sa labas hanggang sa buto. Dahil dito, ang kahit anong natitirang alinlangan ko ay naglaho ng tuluyan. Hindi siya karapat-dapat sa kahit anong awa. Dinala at inialis na ng mga waiter ang mga pinggan mula sa tasting menu. Patuloy na umiinom si Conrado ng wine at hindi siya huminto sa pagyayabang kung gaano kaperpekto ang kumpanya niya at kung gaano siya kagaling. Si Vivian ay tumatango-tango lang, pero panay ang tingin sa may pinto o sa sarili niyang phone. Malinaw na wala na ang puso niya kay Conrado, kundi sa susunod na biktima na. Ngunit lulong pa rin si Conrado sa mga pekeng ngiti na iyon. Panahon na, bulong ni Conrado na tumingin sa relo niya. Nagbigay siya ng senyas sa waiter. Sa senyas na iyon, ang tugtog ng piano ay naging mas mabilis at mas masaya. Ibinaba ko pa ng konti ang mata ko sa ilalim ng sombrero. Dumating na ang hinihintay. Lumapit ang waiter at nilapag ang dessert na may asukal na nakadisenyo. Wow, ang ganda.
Nagsisigaw na sa tuwa si Vivian sa eksaheradong paraan. Sa gitna ng plato, may pulang petals ng rosas, at sa tabi nito, isang maliit na box na itim na pelus. Namula si Conrado, ibinalandra ang kumpiyansang ngiti niya, at kinuha ang kahon. Vivian, kahit kakakilala pa lang natin, naramdaman kong para akong isinilang na muli dahil sayo. Sana tanggapin mo ito. Ibinaba ko ang kamay ko sa bag at pinindot ang voice recorder. Dahan-dahang binuksan ni Conrado ang kahon. Ang diamond sa loob nito ay kumikinang sa ilaw. Ito ang singsing na napakamahal, binili gamit ang peking resibo ng kumpanya. Hindi ako makapaniwala, Conrado. Nagkunwari ng perpekto si Vivian. Nagtakip ng bibig at nag-aaktong umiiyak sa tuwa. Sige, isukat mo na. Nanginginig na isinuot ito ni Vivian sa palasingsingan sa kaliwa niyang kamay. Fit na fit sa akin! Para siyang pangarap. Deserve ko ba talaga ang maging ganito kasaya? Siyempre, ikaw ang pinaka-importanting tao para sa akin. Tinititigan ng matamis na eksena. Huminga ako ng malalim. Tinitingnan ni Vivian ang daliri niya ng may tuwa. At saka, na parang may gusto siyang i-check. Hinubad niya ito. Inilapit sa liwanag at tinignan ang loob. Uy, Conrado! Parang may nakaukit sa loob ng singsing. Masyadong maliit hindi ko mabasa ng maayos. Hinihintay ko ang pagkakataong iyon. Hindi pa alam ni Conrado na sa loob ng singsing na yon ay walang kasamang salita ng pagmamahal. Ang nakasulat roon ay ang hiling ko sa alahero upang isumpa sila diretso sa impyerno. Ano ba itong nakasulat? Pabagal na bumasa si Vivian hanggang sa nanigas siya. Isang malamig na tunog na metaliko ang bumasag sa katahimikan ng restaurant. Ano ito? Nanginginig ang labi ni Vivian na hindi na mapigilan. Ang malambing na titig niya kay Conrado ay nawala. Ang tingin niya sa singsing na nahulog sa mesa ay parang nakakita ng aswang. Vivian, bakit? May problema ba sa nakaukit? Naguluhan si Conrado. Dahil nanlalabo ang mata niya sa edad niya, hindi niya mabasa kaagad ang nakasulat. Conrado, anong ibig sabihin nito? Hindi nakakatawa to. Sumigaw sa gulat si Vivian. Tumingin na ang mga tao sa kabilang mesa. Hindi nakakatawa? Anong pinagsasabi mo? Gusto lang kitang pasayahin. Dahan-dahan akong tumayo. Tinanggal ko ang itim kong sombrero at hinubad ko ang balabal. Naririnig ang tahimik na tunog ng sapatos ko papunta sa mesa nila. Kung ibabagsak mo ang singsing na iyan, magkakaroon yan ng gasgas at bababa ang halaga niyan pag isinangla mo sa pawn shop. Ang malamig na boses ko ay nahulog sa kanila. Parehong lumingon pa itaas si Conrado at Vivian, na parang nakuryente. Aamihan, nanlaki ang mga mata ni Conrado, nawala ang dugo sa mukha niya. Magandang gabi, Conrado. At ikinagagalak kong makilala ka, Miss Vivian. Nagbigay ako ng perpektong ngiti at bahagyang tumango. Anong ginagawa mo rito? Sinusundan mo ba ako? Sumigaw si Conrado habang pulang-pula ang mukha niya na wala nang pakialam sa mga nakatingin. Huwag mong sabihin na ganyan. Ngayon ay October 15, araw ng 20th anibersaryo natin. Kung nagtutoast ang asawa ko sa ganitong kagranding restaurant, natural lang na samahan siya ng asawa niya, hindi ba? Wala nang paalam, hinila ko ang bakanteng upuan at umupo kaharap sila. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Tapos na tayo. Kaninang umaga dinala ko na ang annulment natin. Pinalo ni Conrado ang mesa para tumayo. Tungkol dyan. Di siya tinanggap. Kumuha ako ng dokumento sa bag at pinarada sa lamesa. Nanigas si Conrado. Ano ka mo? Bago mo pa iyon maisumite, nagsampa na ako sa korte ng kaso para sa contested legal separation and annulment. Sa mata ng batas, asawa mo pa rin ako. So, hanggang kailan mo ba ako guguluhin? Bago pa man iangat ni Conrado ang kamay para saktan ako, tinitigan ko siya ng pagyayelo at nagpatuloy. Ikaw ang nanggugulo. Ginamit mo ang pangalan ko at pirma ko na walang pahintulot para maging garantor ako ng penthouse mo. Malaking kasalanan yon na falsification of public documents. Napatigil sa ere ang kamay ni Conrado. Nahawakan ko na ang pinakatinatagong lihim niya. Nagsimulang lumabas ang malamig na pawis sa noo niya. Gamit ang abogado ko, nagpadala na ako ng demand letter sa bangko at sa real estate developer. Ang utang mo para sa penthouse ay na-deny na. Sinungaling. Ako ang CEO. Walang bangkong magde-deny sa akin. At hindi lang yan. Kumuha uli ako ng panibagong dokumento sa mukha niya. Tungkol sa pera na itatransfer mo dapat galing sa account ng kumpanya papunta sa isa mo pang account. Ang mga opisyal na pinangungunahan ni Mang Nestor ay nakausap na ang bangko at na-block na ang transfer. Bukas,
Ni isang piso walang papasok sa account mo. Ang pera na ginamit mo para paligayahin ang kabit mo ay pera mula sa illegal loan sharks, nang nakasanla ang lahat ng ari-arian ng kumpanya. Malapit nang malugi ang kumpanya nyo. Umiba ang kulay ng mukha ni Conrado, mula pula hanggang asul at kulay abo. Trinaydor ako ni Nestor, ang kumpanya ko. Bumagsak siya sa upuan. Hawak-hawak ang ulo. Sa tabi niya, si Vivian na nakikinig sa usapan namin ay napatayo. Sandali, Conrado. Anong ibig sabihin nito? Na malulugi ang kumpanya? Na hindi mo kayang bilhin ng penthouse? Kumibot ang boses niya. Para sa kanya na pera lang ang habol. Ang biglang pagiging bangkaroteng matandang lalaki ni Conrado ay isang malaking problema. Wala akong kinalaman dito. Conrado, ikaw ang lumapit sa akin. Uuwi na ko. Hinablot ni Vivian ang mamahaling bag niya at tatalikod na sana. Sandali lang, Miss Vivian. Ang malumanay ngunit matapang na boses ko ang nagpahinto sa kanya. May regalo ako para sa'yo galing sa akin. Inilabas ko ang maliit na sobre sa bag ko at inilapag ito sa lamesa. Ano to? Binuksan ni Vivian ang sobre gamit ang nanginginig na mga kamay. Nahulog ang mga litrato at isang papel. Sa mga litrato ay si Vivian, nakahawak sa braso ng isang mas matandang lalaki habang pumapasok sa isang hotel. At ang papel ay ang resibo ng pawn shop sa Makati kung saan niya isinangla ang bag na niregalo ni Conrado. Ah! Sumigaw si Vivian ng mahina at tinakpan ng mukha. Nang malaman mong nasa panganib ang kumpanya ni Conrado, naghanap ka na ng susunod na target mo. Inisip mo na kunin ang singsing ngayon at saka tumakas. Tama? Nang marinig ito, agad na inangat ni Conrado ang ulo. Vivian, anong ibig sabihin nito? Sabi mo mahal mo ko. Huwag mo kong hawakan. Patay gutom. Itinulak niya ang kamay ni Conrado na parang nakakahawa. Isang mayabang na matandang walang pera. Nahuli ka na ng asawa mo at winaldas mo pa ang pera ng kumpanya mo. Nakakadiri. Nag-echo ang nakakasukang sigawan ng dalawa sa loob ng restaurant. Ang lalaking pinagmamalaki ang sarili sa akin sa nakalipas na 20 taon. Ngayon ay tinatapakan na at minumura ng babaeng pinag-ukulan niya ng lahat. Ang eksenang iyon ang pinakamagandang simula ng paghihiganti ko. Vivian, sandali lang. Sinusubukang kumapit ni Conrado sa kanya. Tumigil kayo. Tinuro ko ang kumikinang na diamond ring na nasa mesa. Hindi mo pa ba nakikita kung ano ang nakasulat sa singsing na binili mo galing sa nakaw na pera ng kumpanya? Sa malamig kong boses, nagulat si Conrado at tiningnan ang singsing. Amihan, anong ginawa mo rito? Kinuha niya ang singsing, nakakunot at binasa ang nakasulat. Hindi niya alam na ang nakaukit doon ay wawasak sa kanyang pagmamalaki sa isang iglap. Sa ilalim ng liwanag, may maliliit na letrang nakasulat sa Tagalog, binili gamit ang ninakaw na pera. Utang, 50 milyong piso. Nang mabasa ito ni Conrado, nawala ng tuluyan ang kulay sa mukha niya. Nanginginig ang labi niya. Ano to? Bakit nandito to? Nahulog ang singsing at gumulong ulit sa mesa. Ang diamond na nagkakahalaga dapat ng daan-daang libong piso ay tila malamig na kumikinang, sumasalamin sa kanyang mga kasalanan. Nagulat ka ba? Dahan-dahan kong nilapag ang tsaa ko. Ang may-ari ng pawn shop na pinagbilhan mo ay kaibigan ng pumanaw kong magulang. Siya yung gumawa ng mumurahing silver rings natin noon nang unang ikasal tayo. Napigil ni Conrado ang hininga. Tumawag siya sa akin. Sabi niya may kasama kang batang babae para bumili ng napakamahal na singsing. Kaya pinakiusapan ko siya. Sabi ko bago mo makuha yan, iukit ang katotohanan yun sa loob. Amihan. Paano mo nagawa to? Mas madaling paraan yun para makita ni Miss Vivian kung anong klaseng lalaki ka talaga. Tumingin ako kay Vivian, na namumutla rin at hindi makapagsalita. Miss Vivian, akala niyo siguro ang lalaking to ay mayamang CEO at respetado, pero sorry na lang, ang kumpanya niya ay bangkarote. Lahat ng mamahaling bags, dinner sa hotel, at ang singsing na to. Lahat yan ay utang na inilagay sa pangalan ng asawa ko na walang pahintulot. Aabot ng 50 milyon. Ha? Napasigaw si Vivian, pumatras. Wala akong alam. Walang sinabi sa akin na utang. Wala akong kinalaman dyan. Tumingin siya kay Conrado. Kukunin ulit sana niya ang bag para tumakas. May kinalaman ka? Madiin kong sagot. Lahat ng regalong natanggap mo at perang galing sa kanya ay galing sa Peking Pondo. Nakausap ko na ang lawyer ko na si Ati Macario at si Namang Nestor. Bukas din ay may matatanggap kang demand letter na isoli lahat ng pera. Dagdag pa ang idedemanda kitang damages dahil kabit ka. Huwag mong isipin na makakatakas ka.
At sa matandang lalaki sa hotel, meron na akong sinusundang pribadong investigador. Kung tatakas ka, ipapadala ko ang lahat ng ebidensyang to sa kanya. Bumigay ang mga tuhod ni Vivian. Pabayaan niyo na ko. Gusto ko lang naman yumaman. Bakit sa akin nangyayari to? Umiiyak si Vivian at nagtago ng mukha na para siyang maliit na bata. Ang babaeng nagyayabang na nakainom ng champagne ay tuluyan ng umalis sa katawan niya. Nakakaawa. Vivian, trinaydor mo ko! Sumigaw si Conrado sa sahig kay Vivian. Pero si Vivian, sumigaw pabalik. Lahat to kasalanan mo. Kung hindi ka baon sa utang na sinungaling, sana dito nangyari. Tumahimik ng husto ang buong restaurant at inobserbahan ng lahat ang nangyari. Ang pinarangalan at mapangangat na Conrado ay nadurog sa publiko. Si Conrado, humihinga ng mabilis, humarap sa akin. Ang mata niya ay puno ng gulat at kawalan ng pag-asa. Walang pondo sa kumpanya, wala na ang penthouse, walang asawang mag-aalaga, walang kabit. Tanging 50 milyong pisong utang ang naiwan. Bigla siyang lumuhod at itinaas ang mga kamay sa akin. Amihan, patawarin mo ko, nagkamali ako. Kasalanan to lahat ng babaeng yan. Nilandi niya ko, niloko niya ko. Ang lalaking tinawag akong katulong ilang minuto ang nakalipas. Ngayon, nakaluhod siya't nagmamakaawa. Ikaw ang asawa ko. 20 taon tayong magkasama sa hirap. Huwag mo kong iwan. Kausapin mo si Ati Macario at sina Nestor. Pag sinabi mo, baka mapatawad nila tayo. Tumingin ako sa kanya pababa na malamig ang tono. Pero hindi ba't sinabi mo sa akin na ibinigay mo na sa korte ang annulment? Anong annulment? Hindi naman na-approve yun, di ba? Legal pa rin tayong mag-asawa. Ang asawang may utang. Ikaw na sumagot nun. Umiling ako. Nakuha mo ang utang gamit ang panloloko sa kumpanya. Kaya hindi ko na yan kailangan panagutan. Nailipat ko na sa personal account ko ang perang pwedeng makuha ko. Tanging pamumuhay lang ang natitira. Teka, paano na yung bahay natin? Andun si Mama. Binanggit niya si Carmela bilang huling card niya. Napatigil ako. Lumingon ako sa kanya. Huwag kang mag-alala kay Senyora Carmela. Nang malaman kong palalayasin mo ko at lilipat ka sa penthouse, natuwa siya eh. Tinapon pa niya yung mga luma niyang damit at naghanda na para lumipat. Kaya, ngayong hapon, niregaluhan ko siya ng the best. Ano? Ang the best? Ang the best na pinaplano mong gawin sa kanya. Natupad. Inilabas ko sa bag ang isang brochure na pinatong ko sa harap niya. Ito yung brochure mula sa murang Home for the Aged doon sa liblib ng Bulacan na nahanap ko sa loob ng drawer niya. Home for the Aged? Opo, dahil nakasign na pala ang pirma mo para sa pagpasok ng nanay mo dyan gamit ang perang ninakaw mo. Tinawagan ko sila. Sabi ko, kukunin na nila ang biyanan ko. Sumikip ang mukha niya. Kanina pong 5:00, sumakay ang 2 tauhan mula sa bahay para kunin siya. Naroon siya, ang damit na tinapon, ready na lumipat sa penthouse. Pupunta ko sa penthouse, kasama si Vivian. At sumigaw sila. Sabi ng Home for the Aged, anak niyo po pumirma dito. Wala po kaming alam na penthouse. Ang babaeng yumuko sa akin, naninira ng pagkatao ko, na palaging nagrereklamo sa mga hindi mayaman. At na-trader sa dulo at pinabayaan sa murang Home for the Aged. Nang hindi niya maintindihan at umiyak, at tinawagan ka ng maraming beses. WH, di ba't naka-off phone mo kasi ayaw mong maistorbo dinner mo? Hinawakan niya ang buhok niya at umungol sa sahig. Akala niya kung anong tagumpay. Yun ang naghihintay na wakas sa nanay mo. Pagkasabi ko niyan, tila patay na ang katahimikan sa paligid. Ang buhay niya ay nasira. Sumigaw na parang hayop si Conrado at umiyak habang nakadapa. At nagmakaawa sa paa ko, umiyak habang pinupunas ang sipon niya sa aking paa. Amihan! Amihan! Patawarin mo! Nabulag ako. Babalik na tayo sa dati. Ikaw ang naging sarili mong kasakiman, Conrado. Sabi ko. Para sa akin yung naghirap pa tayo, yun yung treasure ko. Pero nung lumaki na kumpanya natin, tinrato mo na kong gamit. Ang puso kong namatay na, hindi na muling mabubuhay. Si Vivian, umiiyak pa rin. Lahat to kasalanan ng lalaking to. Hindi ko ginusto to. Tinadyakan niya si Conrado na nakadapa pa sa floor at hinawakan ang bag. Peste ka, akala ko CEO. Yun pala baon ka sa utang. Hayop, tatakas sana si Vivian sa exit nang harangin siya ng manager ng restaurant. Miss, bayaran niyo muna po ito. Ang tasting menu plus wine aabot ng 25,000 pesos. Bakit ako magbabayad? Siya ang CEO.
Miss, the bank is frozen for him. Hindi makakapagbayad ang lalaking ito. As his partner, we expect you to pay. Anong partner? Inaya lang ako. Kinuha ng waiter ang credit card ni Conrado. Lumakad at bumalik. Sorry sir, it's declined. Na-freeze na nina Ati Macario ang lahat. At pareho silang nagsisigawan at nag-away sa entrada na tatawag daw sila ng pulisya. Ang dulo para sa kanila. Huminga ako ng malalim, umikot, at hindi na sila pinansin muli. Umalis ako. Mabait na binuksan ng waiter ang pinto. Have a good night, ma'am. Ang gabi ng BGC ay malamig, pero ang puso ko ay mainit. Ang bagong buhay, bagong pag-asa, at kapayapaan na hindi na mababali. Kinabukasan sa bago kong bahay sa maliit na apartment, tumingin ako sa labas. Sikat ng araw sa bintana. Ang tagal na rin, pag-inom ko ng kape, tahimik at payapa, na wala nang naguutos sa akin na magising ng 5 a.m. para lang maghanda ng pesang isda. Ngumiti ako. Tumunog ang phone ko mula kay Attorney Macario. Magandang umaga, amihan. Good news. Kaninang umaga, tumawag sa akin mula presinto. Nakakulong na si Conrado dahil sa iskandalo, pag-aaway nila ni Vivian, at sa dami ng kasong estafa. At inilabas pa niya ang rason na pinipilit tayong idinawit. Pero, nandoon na ang recorded call. Hindi ba, ati? Oo, ang recording call ang nagsalba sa'yo. Pati si Vivian ay tinutugis na ng may mga utang. Si Senyora Carmela naman ay hindi makapaniwalang naging kriminal ang anak niya. Lama, nakakulong doon sa murang home for the aged sa Bulacan. At umiiyak. Naghahanap na siya sa'yo. Gusto humingi ng tawad. Pero kahit kailan hindi ko na siya bibisitahin. Ang annulment ko ay umusad na. Tapos na ang laban ko. Sa huling bahagi ng Nobyembre, malamig ang hangin. Nakatanggap ako ng balita. Tinagpo ako ni Mang Nestor. May ngiti siya sa labi. Senyora amihan, ayos na ang lahat. Ang kumpanya natin ay bukas pa rin. Mas malinis na. Salamat Mang Nestor. Sana pagpatuloy niyo yan. Inalok niya kong bumalik bilang accountant nila. Ngunit tumanggi ako. Gusto ko nang mamuhay sa payapang paraan. Nag-apply ako sa isang maliit na flower shop malapit sa bahay ko. Mababa lang ang sweldo, pero tahimik. Okay lang po senyora. Sana maging mapayapa po kayo. Naglakad ako sa Loyola Memorial Park. Inilagay ko ang kandila at tiningnan ang lapida ng magulang ko. Inay, itay, nakaahon na po ako. Marami pong nangyari, pero mabuti at masaya po ako. Tulad ng turo nyo, 48 taong gulang pa lang ako. Kalahati pa lang ng buhay ko ang lumipas. Ang hakbang ko ay magaan at ang puso ko ay umaapaw sa tahimik na pag-asa para sa bago kong mga araw.